Ako po si Misha, ma'am. Ikaw ba yung pag-aaralin ni Sir? Sumilay ang ngiti sa labi ng may edad na babae. Siyang sumalubong sa kanya sa double door na pintuan ng main door. Ang ganda. Napakaganda ng bahay na batong yun. Bukod sa pelikula at mga drama, ngayon lang siya nakakita ng literal na mansyon. Yumuko si Misha upang magbigay galang. Ay siya kang bata ka. Tumawa ito ng mahina nang abutin niya ang palad ng matanda. Halos sakupin na ng puting buhok nito ang itim na buhok nito. Siguro ay dahil sa katandaan. Huwag ka nang yumuko sa akin. Ang totoo'y tagapamahala lamang ako dito. Hindi na ako nagtatrabaho kasi matanda na. Pero noon, kasambahay din ako ng mga Casanova, iha. Nagulat siya. Inakay na rin siya nito papasok sa loob. Dala ang may kalakihang traveling bag at backpack na purple, sumunod siya sa matanda. Ako si Aurelia. Manang Auring na lang ang itawag mo, tsaka wag ang ma'am. Yung boses nito parang si Lola Iskanya. Malumanay at halatang mabait. Namimiss niya na tuloy ang kanyang lola. Habang papasok sila ng mansyon, hindi maiwasang mamangha ni Misha. Nakakalula ang ganda ng mga gamit at mga nakadisplay sa bawat sulok ng bahay. Kumikintab ang chandelier. Parang mga bituin na nagkikislapan ng mga maliliit nitong bumbilya. Bali si Sir Hendrix ang nakatira dito. Simula kasi nang mamaalam ang mami niyang si Doña Esmeralda, wala nang ibang tumira dito kundi si Sir na lamang. Yung kapatid kasi ni Sir, hindi dito umuuwi yon. Minsan lang sa isang taon. Kung noon ay maraming kasambahay, ngayon ay ako na lamang. At para daw may makasama ako. Ayon kay Sir, kumuha siya ng isang iskolar para makatulong na rin daw ito sa nais mag-aral. Habang nagsasalita si Manang Auring, wala ang atensyon doon ni Misha, kundi sa malaking portrait sa likod ng malaki at mahabang sofa sa living room. Tila napansin naman iyon ng matanda. Ayan ang mag-asawang Esmeralda at Eduardo. Yang nasa gitna ay si Sir Hendrix. Yung katabi ng daddy nila ay si Sir Rexor. Panganay si Sir Hendrix. Kung hindi ako nagkakamali, 6 na taon dyan si Sir at 5 taon naman ang kapatid niya. Napalunok si Misha. Kilalang kilala niya si Hendrix. Noon pa man kasi crush niya na ito. Sa tuwing magbabakasyon noon sa Santa Barbara ang pamilyang Casanova, umaakyat pa siya sa puno ng kaimito para makita lamang ang sasakyan ng pamilya. Kahit sa malayo ay masilayan niya ang gwapong mukha nito. Hanggang paghanga lang din naman siya. Imposible kasi talaga na magkagusto sa kanya si Hendrix. Iha, nakikinig ka pa ba sa akin? Biglang napatayo ng tuwid si Misha. Hindi na malaya ng dalaga na nakatitig na pala sa kanya si Manang Auring. Po, ano po yun, Manang? Ngumiti ito. Kinabahan pa man din siya na baka siya'y pagalitan. Ang sabi ko, sumunod ka na sa akin at ituturo ko kung nasaan ang silid mo. Opo, sige po. Talaga nga naman mga kabataan talaga ngayon. Makakita lang ng gwapo natutulala na. Narinig niyang usal ni Manang. Hindi siya umimik. Sumunod na lang siya dito. 5:00, dapat gising ka na. Pasado 6:00 kumakain si Sir at 7:00 ang alis niya. Hindi siya pwedeng malate. Istrikto si Sir sa oras. Kapag sinabi niyang 7:00 ay dapat 7:00. Para namang kinabahan siya. Tinatakot ba siya nito? At ayaw na ayaw ni Sir ng kukupad-kupad Misha. Dapat lagi kang alerto sa lahat ng sinasabi niya. Dahil hindi nag-uulit ng salita si Sir. Pinakaayaw niya yon. Opo. At isa pa, hindi siya kumakain ng scrambled egg sa umaga. Boiled egg ang gusto niya. 2 toasted bread and black coffee na walang asukal. Tumango ulit siya. Narating na nilang nakasaradong pintuan. Tumigil si Manang Auring doon, tsaka iyon binuksan. Ito ang silid mo. Ngumiti siya at nagpasalamat. Iha, sana'y habaan mo ang pasensya mo kay Sir. Para ito sa pangarap mo, di ba? Kaya sana, huwag kang magpapadala sa mga sigaw niya at galit. Para tuloy gusto niya nang umuwi na, pwede pa kayang mag-back out? Natatakot na kasi siya, lalo na sa seryosong boses ni Manang. O siya, magpahinga ka na. Tatawagin kita mamaya kapag nandyan na si Sir. Opo, Manang.
Paglabas ng matanda, doon lang nakahinga ng maayos si Misha. Yung puso niya, tumatambol sa bilis ng tibok. Natatakot siya. Paano ba naman tinatakot siya ni Manang? Mag-aalas 3 ng hapon. Matapos niyang iayos ang mga gamit sa lagayan, nahiga na muna siya. Nakakapagod rin pala ang magbiyahe. Kaya't hindi na rin napansin ni Misha na siya'y nakatulog. Nagising na lang ang dalaga sa sunod-sunod na katok sa kanyang pintuan. Maghihikab sana siya nang biglang maputol nang mapansin sa labas ng bintana ang kadiliman. Gabi na. Misha! Bigla niyang binuksan ang pintuan. Manang, sorry po, nakatulog ako. Kanina pa ako kumakatok. Tulog mantika ka palang bata ka. O sige na, lumabas ka na dun at narito na si Sir. Kinabahan siya pero hindi niya iyon ipinahalata. Opo, Manang. Nauna siyang lumabas patungong kusina. May kinuha pa kasi yata si Manang sa silid nito na katabi ng kanyang kwarto. Ngunit tumigil ang paghakbang ni Misha nang may matangkad at malaking lalaki na nasa tapat ng fridge. May kinukuha ito sa loob noon. Paglingon nito, napatda siya. Sabi ni Manang Auring, si Hendrix lang daw ang tao dito, pero bakit nandito si Rexor? Sa buhok nitong kulot, nakilala niya agad ito. Tumigil ang lalaki sa pag-inom ng juice at tumitig sa kanya. Magkahawig sila ng kuya nito. Yun nga lang, straight at black ang buhok ni Hendrix, samantalang brownish naman at kulot kay Rexor. Oh, hello baby. Ang ganda mo naman. Can I have your number? Ang hangin nito kung magsalita. Parang babaero ang muka. Hindi niya maiwasang kabahan. Umatras siya nang lumapit ito ng ilang hakbang. Napakaganda mo naman. Ikaw ba ang babaeng magpapatinusa? Bigla niyang iniwas ang muka nang hawakan siya nito. Mukhang hindi madaling makuha ang kagaya mo. Pero I am Rexor, sweetheart. Always remember that. At nakukuha ko lahat ng... Natatakot na siya. Patuloy siya sa pag-atras. Mariin na rin siyang napapikit habang nakayuko. Wala nang space sa likuran. Rexor, what are you doing? Ngunit gano'n na lang ang gulat ni Misha nang may isa pang boses na narinig ang dalaga. Maotoridad yon at mas malaki ang boses kaysa kay Rexor. Tinabig nito ang kamay ng kaharap. Kitang-kita niya iyon. Ouch! Masama ba? Makikipagkilala lang naman, Hendrix. Get out! Natawa ang lalaki. Ang seryoso ng muka at titig nito sa kapatid. Kaya ka tumatanda, masyado kang istrikto. Minsan, try mong maging, I said out. Fine. Pero isasama ko ang babaeng. Nabato si Misha sa kinatatayuan nang hugutin ni Rexor ang kamay niya. Ngunit maagap na tinabig ni Hendrix ang kamay ni Rexor. Kumalas ito sa pulsuhan niya. Ikaw lang ang lumabas. Mas natuod si Misha nang kunin nito ang kamay niya at inilayo kay Rex. Tumawa na naman ito. Babalikan kita, sweetheart. Rex? Pagputol nito sa sasabihin pa sana ni Rexor, nagiigting ang bagang ni Hendrix. Sumusunod ang panga nito sa tuwing magsasalita ito. Ganito ba talaga silang magkapatid? Natakot tuloy siya. And you, pumasok ka sa silid mo. Napabawi na lang si Misha ng tingin at biglang yumuko. Ang bagsik ng titig nito. Mabuti na lang talaga't umalis din ang kapatid ng amo ni Misha. Ayon kay Manang Auring, may kinuha lang daw ito sa mansyon. Himala nga raw at umuwi. Sabi pa ni Manang, hindi maayos ang relasyon ng magkapatid. Hindi na nasabi ni Manang kung ano ang dahilan o kung may pinag-awayan ng dalawa. Sana nga't magkabati na sila dahil dalawa lang naman silang magkapatid at wala na ring mga magulang. Matigas daw kasi ang ulo ni Rexor at ayaw nitong makinig kay Sir Hendrix. Ang sabi ni Manang, isa daw model si Rexor at may sarili din na modeling industry. Kaya nga't hindi na ito umaasa sa mana o sa pera ng kuya. Mas mabuti nga ang ganun, lalo na kung hindi naman marunong makinig sa nakakatanda. Pero hindi niya maiwasang humanga kay Rex. Ang gwapo din ito, pero para sa kanya, sobrang gwapo ng crush niya. Magpapa-enroll pa lang si Misha bukas at by next na pasukan pa siya mag-aaral. Masyado na kasing late ko ngayon. Saktong 5:00 ng umaga nang bumangon sa higaan si Misha. Gamit ang alarm clock na binigay ni Manang Auring ang gumising sa kanya. Wala kasi siyang cellphone para gamiting alarm.
ganito kahirap ang kanyang sitwasyon. Nahuhomesick na rin siya. Wala man lang magamit para matawagan niya ang papa at mama niya na nasa Santa Barbara. Nagbihis lang ng pambahay si Misha matapos maghilamos at magsuklay. Isang t-shirt at porontong short ang isinuot niya at itinali ng messy ponytail ang buhok niya. Habang nagsasalang ng tubig sa heater, nagsimula na itong magsaing. Pero dahil hindi alam ni Misha kung paano iyon gamitin, talagang nahirapan ito. Sa huli, naisalang naman niya. Sana lang tama ang ginawa niya. Ayaw naman niyang gisingin si Manang, lalo at matanda na rin ito. Isa pa, sinabi na sa kanya kagabi kung anong dapat gawin niya. Sadyang nakalimutan lang niya yung iba. Kagaya ng rice cooker. 6 na loaf ng tinapay ang kanyang tinoasted. Kanya yung 2, kay Manang at kay Sir Hendrix. Ang hirap pala kapag walang alam sa gamit ng mga mayayaman. Sabi nito bago sinubo ang tinapay. Nagtimpla na rin ng kape si Misha. May creamer iyon at asukal. Nasanay siya na sa isang mug, 2 kutsarang puno ang asukal na nilalagay niya. Kaya nga napaisip ang dalaga kung anong lasa ng black coffee. Di puro pait lang yun. Kaya pala ang pait ng mood ni Sir Hendrix kagabi. Natawa ito sa naisip. Itinuloy na rin ito ang ginagawa. Paminsan-minsan, binabalikan nito ang kape sa ibabaw ng mesa. Lahat ng sinabi ni Manang, ginawa naman niya. Okay na rin naman siguro ang unang umaga niya. Saktong 5:58 ng ilapag ni Misha ang kanyang iniluto. Nagprito siya ng itlog pero kanya naman yun. 2 itlog na nilaga, 2 toasted bread at black coffee ang inilagay niya sa mesa. Ang boring naman ng agahan ni Sir Hendrix. Sila kasi sa probinsya, sinangag na may maraming bawang, tuyo na inihaw, scramble na itlog at mga gulay-gulay sa paligid na isinapaw lang sa kanin, tapos with bagoong. Yun ang perfect na agahan para kay Misha. At dahil wala pa si Sir Hendrix, lumabas muna si Misha. Sa likod siya dumaan para patayin ng ilaw sa labas. Umaga na, tsaka yun ang bili ni Manang Auring sa kanya. Ngunit natigilan ng dalaga nang may maamoy na parang sunog. Agad itong bumalik sa kusina at sinipat kung ano ang nakasalang at halos kumalas ang kaluluwa sa katawan ng dalaga nang makitang umuusok ang rice cooker. Sunod-sunod na napasigaw si Misha at pilit tinanggal ang saksakan. Ngunit sa pagmamadali niya, nahulog iyon at tumalamsik ang kanin sa paa niya. Aray! Pilit na inalis niya iyon sa paa gamit ang kamay niya. Ang init, aray! Gusto niya nang maiyak, sobrang sakit nun at namumula na ang paa at palad ng kamay niya. Napaupo na rin si Misha sa sahig, nagkalat ang kanin. Ngunit natigilan ito nang may dumaan sa likuran niya. Dinampot nito yung rice cooker sa lapag, tsaka ito kumuha ng towel at binasa iyon sa gripo. Tsaka siya nilapitan at isa-isang pinunasan ng mga dumikit na kanin sa paa niya. Gumagalaw lang ito at hindi nagsasalita. Samantalang umiiyak naman siya ng tahimik. Ito ang nagligpit ng mga kalat. Ang galing nitong maglinis. Sinusundan lang niya ng tingin ng lalaki naka-black long sleeve polo habang ginagawa yon. Ngunit natuod si Misha nang bigla na lang siya nitong binuhat at pinaupo sa upuang kahoy sa kusina, nakatapat ng roundwood table. Lumapit ito sa lababo at may kinuha sa ibabaw ng cabinet. Hinugot nito ang isa pang upuan at inilatag ang medicine kit sa ibabaw ng table, tsaka nito hinila ang paa niya. Hindi ka nag-iingat. Bulong ng lalaki. Walang naisagot si Misha. Natameme ang dalaga sa ginagawa ng lalaki. Tinitigan niya ito habang naglalagay ng ointment sa kanyang napaso. Pero nang titigan siya nito, agad siyang nag-iwas ng tingin. Ang ingay ng bunganga mo. Do you know that? Dumagsa ang kabog ng puso niya dahil sa baritono nitong boses. Kahit na ninermon ito, wala na siyang pakailam basta ang gwapo ni Sir Hendrix sa ganoong ayos. Mali naman kasi ang ginawa mo. Kung ilang takal yung bigas, yun din yung tubig. Panong hindi masusunog? Isang baso ng tubig ang nilagay mo sa 3 takal ng bigas. Tapos ang mag-warm, ibinalik mo ulit sa cook. Talagang sunog yon. Napangiwi na lang si Misha. Sorry po, Manang. Nahihiyang sabi niya. Akala kasi ni Misha, kailangang i-cook ulit. Anong malay niya sa patakaran ng rice cooker? Hayaan mo na. Yung paso mo na lang ang alalahanin mo. Buti na nga lang at nakita ka agad ni Sir.
Nahihiya pa rin talaga siya. Nasermonan na siya kanina, tapos nasermonan ulit ni Manang. Hindi rin siya nakasama sa university. Sabi ni Sir Hendrix, tsaka na lang daw kapag magaling na ang paat palad niya. Medyo nawala na rin yung kirot. Uminom kasi siya ng gamot. Kahit nahihirapan si Misha, naglaba pa rin siya. Kahit sinabi ni Manang na wag muna siyang magtrabaho. Nakakabagot naman kasing tumunganga na lamang. Sa probinsya sa mga ganitong oras, nasa bukid na siya kasama ang papa't mama niya. Pati yung lola iska niya para magtanim o kaya ay magbungkal ng lupa. Mag-aalas 10 na ng umaga nang matapos sa pagwawashing si Misha. Nagbabanlaw na siya nang lumabas si Manang sa backdoor ng kusina. Misha, ay naku namang bata ka. Sabi kong wag ka na munang maglaba. Di ba't may paso ka? Ayos lang naman po at isa pa hindi na rin naman masakit Manang dahil dun sa gamot na ininom ko kanina. Ay kahit na nga ba, magagalit si Sir Hendrix niyan, hindi ka nakikinig talaga. Hindi naman po niya alam, hayaan niyo na po Manang. Napailing na lang ito, ngumiti siya at ipinagpatuloy ang pagbabanlaw niya. Pag eto nalaman ni Sir, pagagalitan ka talaga nun, ayaw pa naman nun ng matigas ang ulo. Huwag niyo na lang pong sabihin Manang, at saka ayos lang naman po talaga ako. Nakakahiya naman po, unang araw ko pa lang dito pero hindi na ako nakakapagtrabaho. Sayang naman yung pera ni Sir, kung tutunganga lang ako. Hindi ito sumagot, iniwan siya ng tahimik. Mukhang pati si Manang nakulitan na rin kay Misha. Mag-aalas 11 nang matapos sa pagsasampay si Misha. Maaga pa kaya mula sa likod ng mansyon, umikot siya patungo sa garden. Ang aliwalas ng panahon, ang sarap ng hangin. Pero walang kasing sarap ang hangin sa probinsya. Iba ang ihip ng hangin doon kumpara dito. May kahoy sa unahan sa tabi ng bakod, ang lawak ng compound at ang daming namumulaklak na halaman. May mga bougainvillea na bonsai at namumulaklak na ang mga iyon. Nakahalera sa isang bahagi, ang gaganda ng mga bulaklak, iba't ibang kulay. Magdidilig na sana si Misha nang bigla siyang natigilan. Si Rexor ang lumabas sa sports car na itim na kapapasok lang ng gate. Hindi pa sumasara ang automatic na gate nang may dumating na isa pang sasakyan. Rex, mag-usap naman tayo please. How many times do I have to tell you na tapos na tayo, Sheila? Napaiwas si Misha ng tingin nang madako ang mata ni Rexor sa kanyang kinaroroonan. Hindi ako pumapayag sa gusto mo. Hindi ka pwedeng makipaghiwalay sa akin. Hindi mo to pwedeng gawin, Rex. Not on me. Malakas na sigaw ng babae. Sexy ito makinis, maputi at magandang babae. Naka-above the knee black dress ito. Hapit na hapit iyon sa katawan nito. Maikli lang ang straight nitong buhok na hanggang balikat. Slim, hindi naman sobrang payat. Umalis ka na. No, please. Let us talk kahit sandali lang. Hayaan mo naman muna ako magpaliwanag sa side ko. Sinabi kong tapos na tayo. That's it. Kaya umalis ka na. Parang lumabas na tsismosa tuloy siya. Kinuha niya ang hose at nagdilig para ibaling sa iba ang atensyon, kahit kasi yung babae nakatingin na rin sa kanya. Hinawi nito ang luha. Rex, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Biglang tumalikod si Misha nang maagap na halikan ng babae si Rex. Kailangan ba dito nila gawin ang bagay na yun? Tama na! Please Rex, hindi ka pwedeng makipaghiwalay sa akin. Sa hiya ni Misha, inoff niya na ang gripo at umikot sa kabila para pumasok sa mansyon. Nahihiya siya sa nangyayari sa dalawa, lalo na at away iyon ng magkarelasyon. Humahangos na pumasok ang dalaga sa kusina mula sa backdoor. Wala si Manang, nakahinga siya ng maluwag nang makainom ng tubig na malamig. Pero nang isasara niya na ang fridge, halos tumalo naman ang puso niya sa gulat nang mukha ni Rexor ang tumambad sa harap niya. Nakapamulsa itong nakasandig sa center island. Magandang umaga po. Pilit na bati niya rito. Kailangan, lalo na't kapatid ito ng boss niya. Can you help me? Natigilan siya. Iba ang boses nito ngayon kesa kagabi na parang ang bastos. Ano po yun? Just drop the point, sir. Can you pretend na girlfriend ko? Just for now. Nasa sala si Sheila at ayaw kong tantanan. Can you help me? Anong gagawin ko? Tumingin ito sa kanya. Just tell her na ikaw ang girlfriend ko para umalis na siya. Napalunok siya ng sunod-sunod. Paano niya gagawin yun?
Yun lang? Yeah, that's it. Kahit natatakot at kinakabahan, lumabas siya ng kusina. Nasa likod lang din niya si Rexor. Excuse me. Paglapit ni Misha sa living room, biglang tumayo si Sheila. Taas baba itong tumingin sa kanya. What? Kasi pwede bang umalis ka na? Rexor is my boyfriend, kaya… What? Ikaw ang babae niya? Parang lalabas sa dibdib ang puso ni Misha sa lakas ng sigaw ni Sheila. Mabilis din itong nakalapit sa kanya. You whore! Muli nitong sabi. Kitang-kita ni Misha ang pag-angat ng palad nito at sasampalin siya ng babae. Huli na rin para umatras. Napapikit na lamang siya para salubungin ang sampal nito. Ngunit hindi niya naramdaman ang palad nito. May ingay siyang narinig. May mesa na umatras sa pwesto nito. Dumilat siya, tsaka niya naramdamang may humila sa braso niya palayo sa babae. Not in my house, woman. Pagtingin ni Misha, si Sir Hendrix iyon at si Sheila napaupo sa center table sa sala. Tinitigan din ni Sir Hendrix ang kapatid nito na nasa gilid na rin pala niya. Sinasagad mo talaga ang pasensya ko, Rexor. At sa isang iglap lang, tumama ang kaliwang kamao ng binata sa mukha ng kapatid nito. Ang lakas ng suntok na yon, napaatras ng ilang hakbang ang lalaki. Hindi nakapagsalita si Rex. Dumugo ang ilong nito. Maging si Sheila, bahagyaring dumistansya. At ikaw, ano namang ginawa mo ngayon? Umiwas si Misha sa mata nito. Wala po, sir. Natatakot na sagot niya. Mag-usap tayo mamaya. Umakyat ka sa taas. Nag-iigting ang bagang nito at talaga namang nakakatakot. Pero sir, I said upstairs now. Napatakbo na lang si Misha patungong hagdan. Parang kumawala ang kaluluwa niya sa katawan ng ilang segundo dahil sa maotoridad nitong tinig. Natatakot na kinakabahan si Misha, lalo na nang umalingaw-ngaw ang boses ng boss niya mula sa living room. Umalis din agad ito sa balcony sa second floor para mabawasan ang takot nito. Sinigawan niya si Sheila. Sobrang lakas nun. Pati si Rexor, kinaladkad nito palabas nang makipagsagutan ito sa kuya nito. Ate din naman siya sa kanyang mga kapatid pero hindi siya ganun kaagresibo at marunong siyang magkontrol sa kanyang galit. Pero ang boss niya, mukhang direct ang bawat salita nito. Hindi ito marunong magbagay ng mga salita. Kung ano ang nasa isip nito, yun ang mismong sasabihin sa kausap. Pero crush niya pa rin si Hendrix kahit na may kakaiba itong ugali. Mukhang mas nadagdagan pa nga, lalo na at nakaka 2 points na ito sa kanya. At nai-in love pa nga siya, pero kailangan niya iyong itago dahil hindi talaga pwede. Naririnig na ni Misha ang yabag ng mga paapaakyat ng hagdan. Si Hendrix na iyon at sigurado siya ron. Tumakbo si Misha patungo sa couch na malapit sa bintana. Ang ganda sa bahaging yun, may center table din at isahang upuan sa magkabilang side. Yung kinauupuan niya, sa likod ay may bintana. At ang kurtinang ash gray ay sumusunod sa tuwing iihip ang hangin. Nagyuko siya ng ulo nang mula sa hagdan, tumigil ang lalaki. Masama siyang tiningnan na parang siya itong may kasalanan. Sumunod lang naman siya ng pakiusap, maliban niyang agresibo yung Sheila at parang askal na nananakmal. Tell me what happened. Ang seryosong boses nito, ramdam niya na may halo iyong galit. Hindi tumingin si Misha sa mata nito. Nasa pasilyo ito patungo sa isang silid. Malayo ang pagitan nila kaya medyo nabawasan ang takot ng dalaga. Si Sir Rex po, sinabihan niya po ko na sabihin ko sa Sheila po na boyfriend ko si Sir Rex para umalis na po yung… Tumingin siya dito. Galit ang mukha nito. Ginawa mo naman? Paano kung nasampal ka? Ano gagawin mo? Naniwala ka naman sa kapatid ko? Kung sabihin niyang tumalon ka sa bangin dahil nakiusap tatalon ka, is that it? Hindi naman po sa ganun. And then what? Kasi po, shut up. Mariin siyang napapikit sa madiin itong singhal. Sumunod ka at mali yun. Dapat alam mo kung hanggang saan ka lang dapat. Hindi porket kapatid ko siya, susunod ka na sa kanya kahit mali ang ipinapagawa niya. Hindi mo kailangang sumunod. Isipin mo muna kung tama ba ang pinapagawa sa'yo o hindi. Hindi yung tatanga-tanga ka na parang hindi ka nakakaintindi ng mga bagay-bagay. Sorry po, sir. Mahina at garalgal na tugon niya. Sumunod ang mga luha niya. Ang sakit naman itong magsalita.
Hindi naman niya akalain na mangyayari yun. Hindi naman niya akalain na aabot sa ganun. Bumuntong hininga ito. Hindi na rin nagsalita pa. Iniwan ito si Misha nang nakayuko at lumuluha ng tahimik. Pagkarinig ni Misha ng paglapat ng pinto, tumayo ito ng maagap at tumakbo pababa ng hagdanan. Nadaanan pa ito sa kusina. Tinawag siya ni Manang Auring pero hindi siya sumagot. Pagpasok ng kwarto, sumampa ito sa kama at umiyak sa ibabaw ng kanyang unan. Ngayon lang siya nasigawan ng ganun, nasabihan ng ganun. Ang mama at papa niya, hindi pa siya nasabihang tanga kahit minsan. Patuloy na kumakatok si Manang sa pinto. Hindi niya iyon binuksan. Nanatili siya sa kanyang ayos at patuloy na umiyak. Eto na yatang sinasabi ni Manang sa kanya na magpakatatag. Oo, magpapakatatag naman talaga siya para sa kanyang pangarap. Kailangan lang niyang iiyak ang sakit na nararamdaman niya. Baka kasi sumabog siya kapag hindi niya nailabas. Hindi lumabas si Misha ng silid. Kahit ang mananghalian, hindi siya kumain. Mag-aalauna na nang tumayo si Misha at naghilamos. Pero dahil sa pag-iyak, namamaga ang mata niya at pulang-pula iyon. Kahit anong gawin niyang paghilamos, hindi man lang nabawasan. Para itago yun, hindi siya lumabas hanggang gumabi. Nakatulog na lang siya sa gutom. Pero nang katukin siya ni Manang Auring, tumayo na siya at binuksan ang pinto. Mabuti naman at binuksan mo na. Sususian ko na sana. Anito at nakita niyang hawak nitong mga susi. Kanina ka pang nagkukulong. Nag-aalala na si Sir sa'yo. Kumunot ang noo niya. Si Sir? Paano mag-aalala yun? Baka si Manang, hindi niya na tinanong kung tama ba ang narinig niya. Hinayaan niya na lamang. Kumain ka na, hindi ka pa nanananghalian tapos naghahapunan. Mag-aalas 8 na. Alam mo ba yon? Tahimik siyang lumabas ng kwarto. Habang naghahanda ng kakainin, may napansin siyang note sa ibabaw ng mesa na may 5 bars ng chocolate. Mamahaling chocolate yun, baka kay Manang. Pagpasok ni Manang sa kusina, tinanong niya ito. Ayan ba, sa'yo yan. Kanina pa nga tinatanong ni Sir kung lumabas ka na ng kwarto. Nang sabihin kung hindi pa, pinapasusuian niya na yung pinto mo. Buti nga't lumabas ka na. Kakaakyat nga lang nun. Sabi ibigay daw sa'yo ang chocolate. Siguro'y nakasampung balik na sa kusina maghapon para itanong kung nakalabas ka na ng kwarto. Kumurap-kurap si Misha. Hinugot niya ang notes at saka iyon binuksan. Natunganga na lang si Misha nang mabasa na humihingi ng paumanhin si Hendrix. Hindi alam ni Misha kung kikiligin ba siya o patuloy pa ring magagalit. Ang sakit naman kasi ng sinabi nito. Yung chocolate, nilagay na lang niya sa fridge. Hindi naman kumakain si Manang nun kaya ayos lang. Nang mga sumunod na araw, nag-iingat na siya sa mga kilos. Lalo na kapag nasa paligid ang kanyang amo. Matapos nung nangyari sa pagitan nila ni Sir Hendrix, hindi na sila nakapag-usap. Umiiwas lang talaga siya na mabulyawan at masabihan ng masasakit. Mag-iisang linggo na din nang tuluyang gumaling ang paso sa paa ni Misha. Kaya pwede na siyang magpa-early enroll para makakuha na rin siya ng exam sa kursong kukunin. Kabado pa ang dalaga, lalo na at nursing ang kanyang kukunin. Ayaw na pala niyang maging doktor. Ang tagal nun, ilang taon din tapos hindi pa siya sigurado kung kaya ba talaga niya yun. Matapos ipaghanda ng agahan ng boss nito, nagbihis na ang dalaga para makaalis na. Alam na rin naman niyang dapat sakyan papunta sa university, kaya malakas ang loob niya. Isa pa ay may pera naman siya na bigay ng mama niya nung lumuwas siya ng Maynila. Itinago talaga niya para magamit niya sa mga ganitong sitwasyon. Hindi niya nga alam kung may sahod ba siya o yung sahod niya ay yung sa pag-aaral na lang niya. Kaya nga tinitipid niya ang bawat barya. Ngayon ka na ba aalis, Misha, iha? Opo, Manang. Masaya at masiglang tugon ng dalaga. O siya, good luck sa'yo ha. Salamat po. Mabilis lang itong nagbihis. Isang black jeans, fitted t-shirt na pula at pinarisan lang niya ng doll shoes. At isang plastic envelope na naglalaman ng mga requirements niya. Hindi na itinali ni Misha ang mahabang itim na buhok. Paglabas niya, sumilip si Misha sa kusina kung saan tapos na si Sir Hendrix sa pagkain. Nang makitang wala ng tao,
doon lang siya lumabas para ayusin ang pinagkainan nito. Ayos na ang ganito para hindi na maulit ang nangyari. Ayaw din niyang magalit ito sa kanya. Baka bawiin ito ang scholarship niya. Mas mahirap yun kaysa masabihan ng tanga. Ako na dyan, Misha. Ako na po, Manang. Konti lang naman to eh. Ano ka ba? Kaya nga ako na. Kasi kakaunti lang naman yan. Ngumiti siya ng saglit niyang lingunin si Manang na naroon sa likod niya. Ayos lang po. Patapos na rin naman na po ko. Iilan lang naman yung hinugasan, kaya mabilis na natapos. Manang, aalis na po ko. Misha, teka iha. Palabas na siya ng pinto nang tawagin siya ni Manang. Nagmadali itong lumapit sa kanya. Heto, kinuha nito ang palad niya at inabutan ng 5,000. Nanlaki ang mata ng dalaga. Manang, para saan po to? Okay lang naman po ko. May pera pa naman po ko dito kaya wag na po. Ano ka ba? Kunin mo na. Baka marami kang dapat bilhin. Isa pa'y wala ka pang gamit. Oo nga pala. Pero kapag natawagan naman niya ang mama niya sa probinsya, tsak magpapadala yun, lalo na't malapit na ang anihan ng mga gulay. Hindi na po. Nakakahiya naman po, Manang. Ngunit hindi nito tinanggap yung pera na pilit niyang ibinabalik. Tanggapin mo na, sige na. Magagalit ako kapag hindi mo kinuha yan. Naluluha siya. Hindi niya tuloy napigilang yakapin si Manang at naiyak na rin. Shh! Basta gagalingan mo ha, para sa pangarap mo. Mahina nitong sabi. Hinagod nito ang likod niya. Para talagang Lola Iskanya na kapag wala siyang pera, palihim siyang binibigyan. Kailan pa kaya siya makakatawag sa pamilya? Namimiss niya na naman ang mga ito. Opo, salamat po, Manang. Nahihiya man, kinuha niya iyon. Sobrang saya niya na may tao pa rin palang handang tumulong sa kagaya niya kahit wala rin. Sige na at baka malate ka pa. Pinahid ni Misha ang luha tsaka ito nagpaalam. Nagpapasalamat si Misha dahil nakaalis na ang boss niya. Maglalakad na lang siya patungo sa labasan ng subdivision. Ngunit pagsara nito ng gate, bumulaga naman ang Mustang sa gilid ng kalsada. Tutok na tutok ang mata ng dalaga dahil pamilyar iyon. Pero hinayaan niya na lang at baka kapareho lamang. Tinted ang bintana kaya hindi niya makita ang nasa loob. Lalampasan na sana ng dalagang sasakyan nang bumukas ang bintana sa driver seat. Get in. Nagulantang si Misha sa boses na iyon. Sabi na, tama talagang hinala niya. Bakit naman kasi nandito ito? Hindi na po sir, magkukommute na lang ako. Tuloy-tuloy lang ang lakad niya at mas binilisan pa nito para hindi ito makasagot pa. Ngunit wala din namang kwenta, sinundan naman kasi siya nito. Sumakay ka na. Pinasadahan niya ito at animoy magdudugtong ng kilay sa klase ng titig nito. Kinabahan tuloy siya. Hindi pa rin siya sumunod. Nauna ito ng bahagya at tumigil sa tabi niya. Nagulat siya nang lumabas ang boss niya mula sa sasakyan. Sa lahat ng ayoko, yung inuulit ang sinasabi ko. Papasok ka ba? O akong magpapasok sa'yo? Pagbabanta nito sa kanya. Opo, ito na po, papasok na sir. Hindi mo ko driver, dito ka sa harapan. Seryoso nitong sabi. Tahimik lang siyang lumipat ng upuan. Pero ilang segundo na itong nakapasok, hindi pa rin sila umuusad. Nakatitig lang ito sa kanya. Hindi niya alam kung bakit. Nag-iwas siya ng tingin. Ililipat niya na rin sana sa bintana ang mata nang biglang gumalaw ang katabi niya. Tila sandaling tumigil ang ikot ng mundo nang bigla itong lumapit sa kanya, sa mismong harapan niya. Amoy na amoy ni Misha ang pabango ng lalaki. Para siyang natuod sa kinauupuan niya. Ni ang paghinga ay kanyang pinigilan. Tinitigan siya nito. Dumadagundong na rin ang dibdib niya sa lakas ng pintig ng kanyang puso. Dalangin niyang sana hindi nito iyon naririnig. Pumikit ang dalaga, ngunit napadilat din naman nang may kung anong tunog siyang narinig mula sa kanyang gilid. Next time, don't forget to put your seatbelt on. Baritonong sabi nito, tsaka ito umayos ng upo. Taragis, akala niya hahalikan na siya. Umandar ang sasakyan, natuod siya at hindi makatingin rito. Hiyang-hiya siya sa isipang yun. Pero bago umalis, may inabot itong paper bag na may tatak ng mamahaling brand. Nag-aalangang tinanggap iyon ng dalaga. Open it.
Sumunod naman siya at gano'n na lang ang gulat ni Misha nang tumambad ang mamahaling cellphone. Kailangan mo yan. Sabi nito bago pinaandar ang sasakyan. Hindi pa rin siya makapagsalita. Binuksan niya iyon at napakaganda ng cellphone. Ngayon lang siya nakahawak ng ganun kagandang cellphone sa tanang buhay niya. Matatawagan niya ng pamilya sa probinsya. Salamat po. At hindi na nga napigilan ni Misha ang sarili. Niyakap niyang lalaki na ikinagulat naman ni Hendrix. Thank you po dito, sir. Naluluhang paulit-ulit niyang sabi. Yeah, but... Natigilan si Misha. Nawawala na sila sa lane dahil sa ginagawa niya. Sorry po. Anya na lamang at nagyuko ng ulo. Namumula na rin siya, sigurado yun. Yung dibdib niya. Tumama sa siko nito. Grabing kahihiyan yun. Nang silipin niya ang boss niya, nahuli niya itong nakatitig sa kanya at nakangiti pa. Tinatawanan ba siya nito? Good morning po, Prof. Ang gwapo talaga niya, no? Crush na crush ko si Prof. Hendrix talaga. Super be, pero sino yung kasama niya? Ang baduy naman. Yung jeans niya 2010 pa yan na uso. Yung t-shirt may Hello Kitty. Ang baduy ah. E baka naawa lang, kaya pinasakay sa Mustang. I think not, kasi tingnan mo, nakasunod pa rin si ate mong girl kay Prof. Binagala ni Misha ang paglalakad niya. Maraming mga mata ang nakatingin sa kanya. At marami din siyang naririnig na bulungan sa tabi. O sadyang ipinaririnig talaga sa kanya ang mga sinasabi nila. Halos lahat ng nag-aaral sa university na ito ay may kaya o di kaya mayayaman talaga. Pagpasok nila ng gate kanina, bumalandra sa pagmumuka niya ang pangalan ng eskwelahan. Mukhang yung C na capital letter sa huling pangalan ay Casanova. Hindi niya lang alam kung ano pang meaning ng ibang salita roon. Puro initials kasi. Ang laki at ang lawak ng compound ng lugar. Siguro kung hindi ka sanay na kagaya niya, talagang mawawala ka. Mukhang nasa ilang ektarya ang lupang pinagtayuan nito. Napakaganda dahil bawat pathway na lalakaran ay nagyayabungang mahogany trees ang nasa magkabilang gilid. Ang fresh ng paligid dahil sa dami ng punong nakapaligid. May mga bench sa bawat bahagi ng lugar. May mga umbrella shades at may iisang lugar para sa snacks. Habang nakasunod kay Sir Hendrix, hindi maiwasang mahiya ni Misha. Taas noo ang lakad nito at halatang lahat ng students kilala ang boss niya. Ang tangkad at ang laki ng katawan, mukhang mas makinis at maputi pa nga yata kaysa sa kanyang lalaki. Maputi naman siya pero wala naman siyang ginagamit na mga lotions o kung ano paman, kaya pakiramdam niya ang dry ng balat niya. Nakakahiya tuloy sumabay sa paglalakad ng kanyang amo. Kaso sabi nito, sumunod siya rito, kaya heto kahit malayo ang distansya, nakasunod pa rin siya. Good morning, sir. Good morning. Nandito na ba si Prof. Sison? Maotoridad ang bawat salita nito. Siguro ay ganito talaga, basta matataas na tao. Security yung tinanong ng binata. Alam ni Misha kasi naka-uniform ito. Opo, Sir Hendrix. Kararating lang po. Hindi na ito nag-abalang sumagot sa guard. Diretso nang naglakad, kaya aligagana naman siyang sumunod. 5 metro siguro ang layo niya rito. Ayaw niyang dumikit sa likuran nito. Baka kasi makarinig na naman siya ng masasakit na salita. Patungo na sila sa isang silid sa ikalawang palapag ng building. Bawat makakasalubong o makakita sa boss niya ay bumabati rito. Mapalalaki man o babae, pati nga rin ng kapwa niya siguro. Siguro dahil ito ang may-ari ng paaralan, baka ganun nga. Oops, sorry. Pero napapitlag si Misha at nabitiwan niyang daladalang envelope at paper bag ng may sumaging estudyante sa kanya. Pagtingin niya, nakangising magandang babae ang bumungad sa harapan niya. Mukhang sinadya. Bago? Ang boring mo namang manamit. Mukhang sinadya talaga nito ang pagbangga. Tumatawa itong tumalikod. Tahimik lang na dinampot ni Misha ang mga nahulog sa floor na kanyang nilalakaran. Miss Cardinales? Ngunit mula sa kanyang unahan, may tumawag sa babae, si Sir Hendrix. Nilingon pala siya nito. Yes, Prof. Hendrix. Good morning po. Tumigil ang babae sa paghakbang at humarap dito. Ikaw ang maglilinis ng men's CR matapos ng klase. What? But Prof, di ba may... Ikaw,
Kapag natapos mo, mag-report ka sa office. No please prof, hindi. Ang titig na iyon ay kinatatakutan niya. Nang makita ng babae ang seryoso nitong muka, tumango na lang ito ng pilit, tsaka ito nagdadabog na tumalikod. Tsaka lang siya tumingin rito. Hindi siya humakbang, hinintay niyang maglakad ito bago siya sumunod. Pero hindi naman ito gumalaw sa kinatatayuan. Ilang segundo nang lumipas, nakatingin lang siya sa kanya. Nagyuko ng ulo si Misha, pero may humila sa kanyang pulsuhan. Agad siyang nagtaas ng mukha niya. Let's go. Ayokong pinaghihintay, Misha. Bakit ang tagal? Inis na nito. Hindi siya nakasagot. Yung kamay nito nakahawak sa pulso niya at sakop nito iyon ng buong palad nito. Ang laki naman ng palad niya o sadyang payat lang ang pulsuhan niya. Pagtapat nila sa unang pinto sa ikalawang palapag, binitiwan siya nito. Pumasok ka na. Kailangan nila ang papel mo para maisama ka sa entrance next week. Sabi nito, tsaka siya iniwan sa tapat nun. Kinakabahan pa man din siya. Ngunit maya-maya ay may tumunog sa loob ng paper na dala niya, yung cellphone. Hintayin mo ko, ihahatid kita pa uwi. Kumunot ang noo niya sa message na iyon. Ang contact name ay may crush. Nahulog bigla ang panga ni Misha sa gulat. Mag-aalas 10 na nang makalabas si Misha ng campus. Hindi na nito nireplyan si Sir Hendrix. Siguradong abala yun sa trabaho. Kaya naman niyang umuwi ng mag-isa. Tsaka dadaan pa siya sa mall para tumingin-tingin ng mga gamit. Tsaka na lang siya bibili kapag nag-entrance exam na siya at siguradong pasado na. Sayang din kasi baka hindi siya makapasa. Pero talagang ipapanalangin niya na sana pumasa. Bibigyan na rin siya ng schedule kung kailan. Kabado oo, pero iniisip niya ang pamilya. Dapat kayanin niya at maipasa iyon para sa pangarap. Lalo pat kitang-kita ni Misha ang hirap ng buhay sa probinsya. Ayaw niya na magaya rin ng pamilya niya sa mga kabaryo na namatay na lang ang mga ito na hindi nararanasan ng ganda ng buhay. Kaya siya kailangang magpursige, lalo na't may mga kapatid pa siyang tutulungan sa hinaharap. Where are you? Pero nang patungo na siya sa gilid ng highway para maghintay ng masasakyan, nag-vibrate naman ang cellphone na kanyang hawak. Nahirapan pa si Misha kanina kung paano iyon gamitin, pero sa kabubuting-ting, natuto din siya kahit papaano. Pinalitan din niya yung contact name na Sir Hendrix ng sungit. Talagang napapaisip si Misha kanina, bakit yun yung ipinangalan nito sa contact niya? May alam kaya ito na crush niya talaga ito? Kinabahan tuloy siya, kaya nga imbis na sumunod sa nais ng boss niya, ayaw na lang niya at nahihiya siya dito. Sabi kong hintayin mo ko, di ba? Ang tigas ng ulo mo. Muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. May angry emoji pa sa dulo yung text nito. Natatawa siya na kinikilig, pero nahihiya din talaga. Hindi mawala-wala yung hiya niya dito, lalo na sa nangyari kanina sa kotse nito. Tapos, dumagdag pa yung contact name nito sa kanyang cellphone. Baka po kasi busy kayo, sir. Nag-aalangan pa siya kung isisend niya iyon o hindi. Maya-maya, dinilit niya at pinalitan. Kaya ko naman po, sir. Salamat po. Doon lang siya nakontento. Wala pa ngang ilang segundo, nag-reply ito agad. Talaga bang ginagalit mo ko? Maghintay ka dyan. Lahat ng reply nito at text may angry emoji. Kahit sa phone, parang nakakatakot pa rin tuloy. Hindi na nag-reply si Misha at nanatili na rin sa kinatatayuan niya. Baka mas magalit pa ito sa kanya. Mahirap na. Siguro ay 3 minuto lang ang hinintay ng dalaga bago lumabas ng gate si Sir Hendrix. Tahimik lang na tumigil iyon sa tapat ng kinatatayuan niya. Tumingin muna siya sa paligid nang may makitang mga estudyanteng palabas ng gate. Nanatili siya sa kinatatayuan niya. Hahakbang na sana ulit siya nang may pumasok namang 4 na students sa gate. Nakatingin pa ang mga lalaking yun sa kanya. Hindi siya makakagalaw at makakausad kapag ganito. Ayaw lang talaga niyang magka-issue, lalo na at ngayon pa nga lang siya nagpunta dito. Kailangan walang maipinta sa kanyang mga tao para tahimik ang kanyang buhay. Tsaka crush halos lahat ng mga kababaihan si Sir Hendrix. Kaya iniisip din niya na baka sa pasakay-sakay niya sa sasakyan nito, mabuli pa siya sa eskwelahan. Come on. Ngunit heto na naman, bigla-bigla na lang itong lalabas ng sasakyan at manghihila. May nakakita tuloy sa kanila.
Inagaw niya ang palad, tsaka niya tiningnan ang mga babae sa gate. Kahit medyo malayo-layo, kitang-kita pa rin niya ang reaksyon ng mga mukha ng mga ito. Mukhang napansin iyon ni Sir Hendrix. Ang akala ni Misha, bibitawan na siya nito, ngunit inilipat lang pala nito ang kamay sa kanyang bewang. Parang nanlamig bigla ang katawan ni Misha. Tumatambol sa lakas ng tibok ang kanyang puso at animoy may mga kulisap na nagliliparan sa tiyan niya. Hindi siya makausad-usad. Iniisip mo ba ang sasabihin nila? Pero hindi mo iniisip na naghihintay ako? Hindi na siya nakasagot pa. Minadali na kasi niyang makasampa ng sasakyan. Narinig ni Misha ang pagbuntong hininga nito. Ano bang problema kung umiiwas siya? Palibhasa kasi hindi ito ang mabubuli kung sakali. Itatanong niya sana ang tungkol sa contact name nito, pero nakita naman niya na kumukunot ang noo nito. Kaya di bali na lamang, natatakot na kasi ang dalaga. Habang nasa daan, tahimik lang si Misha. Iniisip niya kung sasabihin ba niya na pwedeng dumaan sila sa mall, kaso baka magalit, tsaka na lang din siguro. Ngunit nagtaka naman siya nang lumiko sila ng daan. Sa kakaisip niya kung saan sila pupunta. Pagtingin ng dalaga sa labas, nasa mall na pala sila. Lihim siyang ngumiti. Buti na lang din at dumaan sila dito. Dahil iyon naman talaga ang kanyang balak. Sa pagbaba, nahuli na naman si Misha. Pero talagang hindi ito iniwanan ni Hendrix. Didistansya na naman sana siya, pero nang ito na mismo ang humila sa kanya, hindi na siya nakapagprotesta. Wala akong sakit, Misha. Kaya bakit ka ba lumalayo? Buka ba akong masamang tao? Tinitigan niya ito. Nasa parking pa lang sila at walang ibang tao doon, kundi sila lamang at sandamakmak na mga sasakyan. Ayoko lang po na mapahiya kayo, sir. Napahiya ba ako? Kung mapapahiya ako dahil kasama kita, none of your business. At sino bang nagsabing mapapahiya ako? Tara na, bago pa magbago ang isip ko. Yung kamay ko po, gusto mong bitawan ko? Seryosong tanong nito at tumango siya. Then lumapit ka dito sa tabi ko. Hindi yung 10 metro ang layo mo na para bang isa akong malaking germs. Sorry po. Stop saying you're sorry, Misha. Kung sanay kang binubuli, pues hindi ako sanay na nakikita kang ganyan. Stop saying that. Dahil ayoko nagsasorry ka nang wala ka namang kasalanan. Nanlalaki ang mata't hindi makapaniwala si Misha habang nakasunod sa kanila ang mga sales lady ng mall. Bawat matipuhan kasi ng boss nito, ipapasukat sa kanya at kaagad na bibilhin kapag nagustuhan nito. Ang dami-dami ng nakasunod sa likod nila. At may mga bit-bit na iba't ibang klase ng kasuotan. Karamihan doon ay pants, mga long sleeve, t-shirt, dress at mga sapatos na iba-iba ang brand. Sobrang mamahal pa man din ang dinadampot nito. Nakasunod si Misha sa likuran nito at patuloy ang pag-iling sa tuwing lilingon ng binata para tanungin siya. Laging iling ang sagot niya pero hindi rin ito nakikinig sa kanya. Kaya bakit pa ito nagtatanong? Nakatatlong butik na sila ng pinasukan. At hindi sila nalabas hanggat wala itong nabibili. Pinagpapawisan si Misha kahit fully air-conditioned ang mall. Sa kapirasong t-shirt kasi na napili nito, sobrang 2,000 ang presyo. Samantalang yung pinakamahal niya na t-shirt, 199 pesos lamang. Pero yung mga pinamili nito sobrang mamahal. Siguro kung susumahin lahat ng yun, makakapagpatayo na sila ng bahay ng mga magulang niya. Pero dahil ayaw niyang magalit ulit ito, hindi siya umimik, hindi siya sumalungat at nanatiling tikom ang bibig upang iwasan ang kumukunot na noo nito palagi. 357,000 po, sir. Napanganga si Misha. Tama talaga siya, isang komportabling matutuluyan ng katumbas ng lahat ng pinamili nila. Natatakot siya na baka pagtrabahuhan niya iyon ng habang buhay. Sa panahon ngayon wala nang libre, kaya yung tuhod niya nagsisimula ng mga tog. Kasama ang mga gamit sa pag-aaral, mga bags, iba't ibang klase ng bags at pinaka-importante ay laptop na noon pa talaga niya pangarap. Sabi nito ay may printer naman sa mansyon kaya iyon na lang ang gagamitin niya kung magpiprint. May mga books din daw sa library nito na makakatulong sa kanya kaya hindi na rin ito bumili. Siguro kung bibilhin ito lahat ng naisip, baka umabot ng 500,000 ang babayaran. Sir, sobrang mahal po dito. Wag na po kaya nating bilhin ng mga to. Yung pera ko po, 5,000 lang. Mahinang sabi ng dalaga.
Hindi na ito nakapagpigil. Pinigilan niya na maibigay nito ang black card na hawak nito. Magkabilang palad pang pumigil sa braso ni Hendrix. Ako ang magbabayad. Simple nitong tugon. Gagalaw pa muli ang kamay nito nang muli niyang pigilan. May mga gamit pa naman po ko sa bahay. Okay na po yun, sir. Ngunit nagulat si Misha nang kunin nito gamit ang kanang palad ang kaliwang kamay nito at malakas na hinila. Gulantang na napasunod ang dalaga nang hawiin siya nito patungo sa kabilang tabi nito. Ako nga ang magbabayad. Nito, pipigilan pa ulit sana ni Misha nang samaan siya nito ng tingin. Manahimik na. May tonong pagbabanta ang boses na iyon. Gusto man niyang pigilan, natakot na rin siyang magsalita pa. Ang gwapo nga, mayaman matangkad, maputi at super hot, pero yung kamaldituhan umaabot sa galaxy. Ilang staff ng mall ang nagdala ng mga pinamili ni Hendrix at ni Misha. Naka-paper bags nang ilagay yun sa trunk ng sasakyan. Nagugutom na si Misha. Nang tingnan niya ang cellphone, pasado 12:30 na ng tanghali. Nadaan sila sa mga inasal na nasa loob din mismo ng mall. Hindi pa siya nakakapasok sa ganoong fast food. May Chowking, Jollibee at McDo, pero gusto niya yung sa mga inasal sana. May pera pa naman siya, baka pwede silang kumain muna. Sir, bahagya itong tumingin sa kanya. Nagugutom na po kasi ako, baka pwede munang kumain. At tumingin-tingin sa paligid. Sa labas na tayo, may restaurant sa tapat. Sabi nito, pero bago pa ito humakbang, maagap niyang inagaw ang braso nito. Dito na lang po, sa mang inasal po. Nahihiya pa siyang napangiti. Yung ngiting nais makaengganyo, nagtama ang mata nilang dalawa. Sandali siya nitong tinitigan. Dito na tayo, sir, please. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang tapang na iyon. Siguro dahil gutom na talaga siya. Dito na po, sir, tara na. Tsaka niya ito hinila, ni hindi man lang naghintay ng sagot mula sa kasama. Hila-hila ni Misha si Hendrix, ni hindi nito napansin na ang lalaking hawak nito sa kaliwang kamay ay bahagyang napangiti habang nakatingin sa excited at masayang mukha ng dalaga. Matapos kumain, umuwi din sila kaagad. Tumawag kasi si Manang Auring sa boss niya na nasa mansyon daw si Rexor at lasing na lasing ito. Kaya imbis na ninanam ng pasana ni Misha ang pagkain, hindi na lamang, lalo na't hindi na kumain ng kanyang amo. Mukhang nawalan agad ng gana nang tumawag si Manang. Wrong timing rin kasi si Manang, kaya ayun, parang kaunting kembot lang, sasabog na ito sa galit. Hindi na lang nagsalita si Misha hanggang pagdating nila ng bahay. Takot lang ng dalaga na masigawan na naman o mas malala, masabihan siya ng masasakit na salita. Nagtanda na siya, kaya nga kung medyo masama ang timpla nito, hindi siya umiimik. Habang palapit sila ng main door, tunog ng mga nababasag na mga gamit ang naririnig nila. Sa bukana pa lang ng pinto, nagliliparan na ang mga gamit. May mga flower vase, mga mamahaling mga display. Napaatras si Misha. Natatakot na itong tumuloy. Sigaw ni Rexor ang kasunod ng mga pagbato. Basag na rin ang bintanang salamin sa living room. Rex, tumigil ka! Dumagundong ang buong living room sa sigaw ni Hendrix. Napatakip ng mga tenga si Misha at tumakbo pa ikot sa backdoor sa kusina upang makaiwas. Naluluha na ito sa sobrang takot. What are you doing? Kahit nasa kusina si Misha, naririnig pa rin niya ang boses ng dalawa. Alam mo kung anong problema, Hendrix. That's enough. Kasalanan mo lahat to. Wala kang konsensyang kapatid. Natitiis mo ang lahat dahil wala kang kwentang kuya. Sa lakas ng bawat sigawan, nanginginig si Misha. Sumunod ang sigaw ni Manang Auring. Nagsasapakan ng dalawa. Dinig na dinig niya ang mga suntukan. Tinatawag na ni Manang ang gwardiya maging siya. Pero paano siya lalapit kung nanginginig siya sa sobrang takot? Hindi alam ni Misha kung paano makakatulong. Isang bagay lang ang naisip niya. Kapag nag-aaway ang mga kapatid niya noon, yun ang kadalasang ginagawa niya sa tuwing hindi nakikinig ang mga ito sa kanya. Kahit natatakot, lumapit si Misha sa lababo at may kinuha mula doon. Hindi ininda ang takot na pumuno sa buong pagkatao niya. Kailangan niyang gumawa ng paraan, lalo na't kahit anong sigaw ni Manang, hindi tumitigil ang dalawa. Paglabas ng kusina, kitang-kita ni Misha kung paano kalad ka rin ni Hendrix ang kapatid nito. Duguan ang muka, pumutok ang labi,
pati kanang kilay. Awang-awa siya kay Rexor, lalo na't lasing pa ito. Minadali ni Misha na makalapit. Muling aambahan ni Hendrix ng sapak sa sikmura si Rexor nang ihagis niya ang 2 patalim sa tabi ng 2. O ayan, gusto niyong magpatayan? Sige, magsaksakan na kayo para matapos na to. Hinihingal na sigaw ng dalaga. Nanlalabo sa luha ang kanyang mata, pero hindi ito oras para umiyak siya. Lalo na at naghihingalo na yata si Rexor. Iha, ano ka ba naman? Hayaan niyo po sila manang. Hayaan niyo po silang magpatayan. Tutal, at yan naman ang gusto nila. Sige, magsaksakan kayo para kayong mga bata. Sigaw niya. Tumigil ang 2. Tumayo na rin maging si Hendrix. Kanya-kanyang pagpag ng mga suot na mga ito habang nakatitig sa kanya. They look amazed. O bakit ayaw nyo? Kunin nyo't magpatayan kayo. Huwag kang malikot. Kasalanan mo rin kasi kaya ka nasapak. So, hindi ka natakot sa akin? Natigil sa paglalagay ng koto na may betadine si Misha. Bahagya siyang dumistansya, tsaka niya ito pinagmasdan. Natatawa na naawa siya rito. Namumutok ang kilay nito at labi. May pasa din sa kaliwang pisngi at balikat, tsaka sa dibdib. Ang lakas namang sumapak ni Sir Hendrix. Kasi naman, bakit ka ba kasi nagwawala? Tanong niya. Itinuloy na rin niya ang paglalagay ng gamot sa sugat nito. Hindi siya sinagot ni Rexor, pero malalim ang pagbuntong hininga nito. Umabot yata sa rurok ng dagat. Mukhang sa sapak ito tuluyang nagising. Nawala kasi ang kalasingan. Kanina gusto niya itong dalhin sa hospital, pero hindi pumayag ang kanyang Sir Hendrix. Talaga bang ganun katigas ang puso nito sa mismong kapatid? Wala rin gustong tumulong sa kanya kasi si Manang hindi rin makapag-isip ng maayos. Gawa ng takot na rin kanina sa 2. Butit hindi inatake ng high blood yun. Si Kuya Robby na guard, bigla namang tumakbo. Hindi niya alam kung natakot ba o ano. Kaya heto siyang naglinis at naglagay ng gamot sa mga sugat at pasa ni Rexor. Muli itong bumuntong hininga. Sabihin mo lang kung anong saloobin mo. Nandito lang ako. Makikinig lang ako sa'yo. Tinitigan siya ni Rexor. Hindi naman iyon natagalan ni Misha. Naglipat siya ng tingin, tsaka niya nilagyan ng band-aid ang sugat nito sa kilay. Ouch! Biglang hiyaw nito nang idiin niya ang band-aid. Galit ka rin sa akin. About last week, pasensya ka na. I didn't mean na bastusin ka. Iniinis ko lang si Hendrix. May laman talaga ang bawat sinasabi nito. Hindi lang sigurado kung iyong pinag-aawayan nila ay pareho sa kanyang iniisip. Ayaw naman niyang pangunahan si Rexor, kaya hindi na muna siya magtatanong. Ayos lang, sir. Akala ko ba bati na tayo? Bakit nakasir ka pa rin? Kanina wala yan ah. Ngayon ginamit mo na naman. Hindi sumagot si Misha. Inayos niya ang gamot at binalik sa lagayan. Patalikod na si Misha nang magulantang ang dalaga ng hilahin nito ang kamay niya. Bumalandra si Misha sa mismong harapan nito. Kung hindi na itukod ng dalaga ang 2 mga palad sa mismong dibdib nito, baka naghalikan na sila. Nagugulat siya at naiinis, lalo na nang ngumiti ito. Hindi uubra ang ngising kabayo nito sa kanya. Hindi ibig sabihin na okay na tayo, Rex. Pwede ka nang maggagaganyan kung kailan mo gusto. Hindi ako madadala sa mga ngising kabayo mo. Tigilan mo yan kung ayaw mong sabuyan kita ng alkohol nang madisinfect yung masama mong isipan. At humalakhak pa nga ang taong kaharap niya na para bang sobrang saya nito sa pangiinis sa kanya. Nagbibiro lang, sorry na. Magpahinga ka muna. Huwag ka na rin munang umuwi at baka masakit pa yung ulo mo. Sabi niya habang patungo sa hagdan. Kailangang puntahan ni Misha si Hendrix dahil maging ito may sugat rin kanina. Magbabaka sakali lang siya na baka kailangan ito ng first aid. Hindi niya alam kung galit pa ba ito. Pero iiwanan lang naman niya yung gamot sa tapat ng pinto nito. Kinabahan na tumapat si Misha sa pinto ng boss niya. Nai-imagine talaga niya yung mukha nito kanina habang binabangasan si Rexor. Hindi iyon maipinta. At sobrang galit nito. Akala nga ni Misha, pupulutin niya yung patalim. Buti na lang at hindi. Umakyat na ito ng silid matapos niyang sigawan ng 2 magkapatid. Pagtaas ni Misha ng kamao, huminga muna ito ng malalim bago ginalawang kamay para kumatok. Pero gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang biglang bumukas ang pinto ng silid na yon at yung katuksa na natatama sa pinto napunta sa dibdib nito nang masubsob siya. Didistansya sana si Misha
Nang hilahin siya nito, papasok sa silid nito. Nanlalaki ang mga mata niya sa gulat. Sinong nagutos sa'yo na gamutin mo ang kapatid ko? Nag-iigting ang bagang nito. Nakaharang sa mismong gilid niya ang kaliwang braso nito. Kasi maraming pasa si Rex. At Rex na ang tawag mo. Close na kayo? Hindi. Ako ang boss mo. Ako lang ang pagsisilbihan mo. Sa akin ka susunod at ako ang magsasabi kung anong dapat mong gawin. Sa akin ka dahil ako lang ang nagmamay-ari sa'yo. Pero kapatid mo si... I don't care! Napupunit ang puso ni Misha. Bakit may ganitong klase ng kuya? Bakit parang sobrang sama naman ito sa kapatid nito? Wala akong pakialam sa kanya. Ngunit gano'n na lang ang gulat nito nang tumama ang palad ni Misha sa pisngi nito. Kuya ka pa rin niya at magkapatid kayo. Walang magtutulungan kundi kayo lang dahil wala na kayong mga magulang. Dapat ikaw ang nagpoprotekta sa kanya dahil ikaw ang kuya niya. Pero bakit? Bakit mo siya sinasaktan? Cause he loves you too. Madiin at pabulong na anito, tsaka nito inangkin ang nakaawang niyang labi. Sir? Banayad at kalmadong tawag ni Misha dito. Nakatitig lang si Hendrix sa dalaga. Hindi man lang nito pinuputol ang tingin nito sa kanyang mata. Dumadagundong ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi akalain ni Misha na mangyayari sa kanyang ganito. Itong sandaling to, dahil ang tanging nais lang naman niya, masilayan ang mukha nito at makapag-aral. Pero sa ginawa nito at sinabi sa kanya, hindi niya na alam kung papaano niya ito makakayang tanggapin. Lalo na't una pa lamang, humahanga na siya kay Hendrix. Noon pa, nung 10 taon pa lang siya. Pero sa sinabi nito tungkol kay Rexor, hindi niya yun alam. Wala siyang alam. Ayokong lumalapit ka sa kanya. Kahit ang titigan siya, Misha. Kinabahan siya. Oo, palagi niya itong nakikita at naririnig na nagagalit. Pero iba ang titig at boses nito ngayon. Mas nakakatakot ang pagbabanta nito. Sir Hendrix? Hinapit ni Misha ang mukha nito para mapatingin ang binata sa kanya. Ilang beses niyang hinaplos ang mukha nito para malipat ang atensyon nito sa kanya. Lalabas ito, kaya maagap niyang hinawakan ang kamay nito para hindi makaharap sa pintuan. Inilapit niya ang mukha nito para mas tingnan pa siya ng boss niya. Sir, tignan mo ko. Kumalma ka muna. We can talk about this peacefully. Banayad niyang sabi. Yun lang naman ang alam niyang dapat gawin. Tinitigan pa rin siya nito. Hinihingal ito sa galit. Kapatid mo si Rexor, sir. Hindi mo siya pwedeng saktan ulit. Lasing siya kaya niya nagawa yun. Patawarin mo na siya. Hinawakan nito ang pisngi niya. Naduduling na siya sa pagtingin nito. Nararamdaman na rin niya ang mga paru-paro sa kanyang tiyan. Kung bibigyan lang ako ng pagkakataon, that bastard Rexor, babaliin ko ang kamay niya dahil sa paghawak niya sa'yo. Mariing pagkakasabi ng lalaki. Sir, sinabi ko na sa'yo, walang pwedeng humawak sa'yo kundi ako lamang. Kahit kapatid ko siya, kaya ko siyang lumpuhin, Misha. Kaya wag ka nang lumapit sa kanya ulit. Pumihit ito patungo sa swivel chair nito. Ni hindi na siya nakasagot pa. Natahimik na lang ang dalaga. Natatakot siya sa mukha nito, sa reaksyon at sa mga titig nito. Iniwan ni Misha si Hendrix. Hindi na siya nagsalita at tahimik na lumabas ng library nito. Yung dala niyang first aid, ipinatong niya sa center table sa tapat ng couch. May sugat din ito pero hindi niya yun pinagkaabalahang linisin. Galit na galit kasi ito at nakakatakot si Hendrix kapag ganun ang mukha nito. Naglalaro sa isip ni Misha ang mga sinabi ni Hendrix kanina. He loves you too. Ibig bang sabihin, mahal siya ni Hendrix? Hindi siya makapaniwala. Hindi talaga iyon kapanipaniwala. Pagbaba ni Misha, wala na si Rexor. Umalis na si Rex, iha. Pero manang, hindi pa siya magaling. Ayaw niyang magpapigil sa akin. Anito, naglilinis ito ng mga basag na salamin. Ako na po dyan, manang. Hayaan niyo na po yan. Ayos lang, Misha. Tumulong pa rin si Misha. Magdadakong 2:00 nang pumanhik ang dalaga sa silid nito. Mabuti na lang at may number siya ni Yana na pinsan nila. Kinuha niya na nagbabaka sakaling minsan makamusta niya ang kanyang pamilya sa probinsya kapag siya'y nagka-cellphone at salamat sa boss niya't natupad yun. Hello? Yana, si Misha to, pinsan mo. Misha? Talaga? Ikaw ba to? Ngiting-ngiti si Misha habang kausap ang pinsan.
Nakiusap din ito na kung pwede, pumunta sa bahay nila para makausap niya ang kanyang mama at papa. Sige, tumawag ka ulit. Tatawid ako dun sa inyo. Naluluha niyang inoff ang tawag. Namimiss niya na ang kanyang pamilya. Ang dami-dami niyang gustong isumbong. Sobrang nasasaktan siya. Lalo na't dahil pala sa kanya, kaya nagkasakitan ng magkapatid. Tama pa ba na magpatuloy siya sa pangarap kung nasisira naman ng magkapatid dahil sa kanya? Nahihirapan na siya. Hello anak. Unang ring pa lang, sumagot na ang kanyang tinatawagan at nang marinig ni Misha ang boses ng mama, sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha. Mama, kamusta po kayo dyan? Pilit niyang itinago ang garalgal na tinig, baka kasi mag-alala ang mga ito sa kanya. Ayos lang Misha, ikaw kamusta ka dyan? Hindi ka ba nagpapasaway kay Sir Hendrix? Magpapakabait ka dyan anak, huwag mo kaming alalahanin, ayos lang kami dito. Ate, miss ka na namin. Ingat ka dyan ha. Mas naluha pa nga siya nang marinig ang boses ng mga kapatid niya. Gusto niya nang umuwi. Ayaw niya na dito pero kailangan niyang mag-aral para sa pamilya. Sobrang saya ni Misha at narinig din niya sa wakas ang boses ng mga magulang. Pati si Pucci na alaga niyang aso ay tumahol pa. Dahil nasanay si Misha nakasabay si Manang sa pagkain, nanibago ito nang tawagin siya ni Manang. Gusto daw ni Sir Hendrix na sumabay siya sa dinner nito. Ayaw sana niya kaso mapilit si Manang. Tahimik lang ang lahat at tanging kalansing ng kubyertos ang tanging maririnig sa dinner. Si Misha nang nagligpit ng mga pinagkainan at hindi man lang nilingon si Hendrix pero alam ng dalagang mayat maya ito kung sumulyap sa kanya. Nahihiya talaga siya. Paano nito kakausapin yung lalaking humalik sa kanya? Ayaw niyang mapahiya kung sakali. Tsaka siya pumasok ng silid para magpahinga. Yung mga pinamili nila kanina ni Sir Hendrix ay nasa kotse pa rin ito. Ayaw niya munang isipin ng tungkol doon. Mag-aalas 11 nang magising si Misha sa kalabog mula sa labas. Pupungay-pungay na lumabas ito ng kwarto at binuksan ang ilaw sa kusina. Ngunit gano'n na lang ang gulat ng dalaga nang mamataan sa main door ang papasok na si Ben at si Sir Hendrix. Hirap na hirap ang guarda ito ay papasukin. Mukhang lasing. Iiwas sana si Misha. Ngunit huli na nang tawagin siya ng guard para magpatulong. Sige po, ako na dito. Kaya mo ba? Opo, kaya ko na. Nag-aalangan pa itong tumalikod. Hinawakan niyang braso ni Hendrix at ipinatong sa kanyang balikat. Tsaka niya ipinulupot ang isang kamay niya sa bewang nito. Bakit kasi iinom-inom? Hindi naman pala kaya ang sarili. Nasabi niya. Nakadalawang hakbang pa lang sila nang bigla itong tumigil, tsaka siya nito tinitigan. Sa palagay mo kaya, kung hindi ko to ginawa, makakatulog ka? I need to, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at maangkin kita sweetheart. Natigagal na lang si Misha sa kinatatayuan niya. Matapos ang gabing yon, hindi na talaga mapakali si Misha. Hindi kasi alam ng dalaga kung totoo ba o niloloko lang siya ng boss niya. Kasi naman simula pa noon, wala talaga itong naging karanasan sa pagnonobyo. Hindi niya sinubukan dahil mas inuna ni Misha ang pagtulong sa bukid kaysa sumama sa mga kaibigan at pinsan na gumala. Isa pa malayo ang bahay nila Misha sa baryo. Bukod tangi ang bahay nila na nakatayo sa bukana ng lupain ng mga Casanova. Pero kahit malayo, may mga kabinataan na kadalasang nadalaw sa kanila. Pero hindi talaga siya interesado. Kaya hanggang nag-edad na siya ng 21, hindi pa rin nagkakanobyo si Misha. At yung halik na yun mula kay Hendrix, that was her first kiss. Oo nga't crush na crush nito si Hendrix, pero hindi naman siya easy to get na kapag nahalikan lang, bibigay at aamin na. Lagi kasing bili ng mama at papa niya na wag basta-bastang maniniwala sa mga mabulaklak na mga salita ng isang lalaki. Dahil doon daw kadalasan naluloko ang mga babae. Tsaka gusto talaga niyang makapag-aral para sa pamilya. Sa nangyari ng gabing yon, pinilit ni Misha na makaiwas hanggat kaya nito. Kapag nasa paligid si Hendrix, iiwas ito at sa likod tutunganga. Kaya minsan, inaabot na siya ng kalahating araw sa paglalaba para makaiwas lamang. Isang linggo ring nakaiwas si Misha. Kadalasan, kung alam nito na magsasalubong sila ni Hendrix, hindi talaga siya tutuloy sa nais gawin. Dumadagundong kasi ang puso niya sa tuwing makikita niya ito at maaalala agad ang tungkol dun sa halik at sa sinabi nito noong nakaraang gabi. Hay,
Tumigil si Misha sa pagba-vacuum nang bumungad si Rexor mula sa pintuan ng main door. Naiilang na siyang lumapit dito, lalo na sa nalaman niya tungkol dito at sa nais gawin ni Hendrix kung lalapit pa siya sa binata. Ayaw na sana niyang maulit yung nangyari. Ayaw na niyang may magkasakitan dahil sa kanya. Hindi naman niya kasi ginusto ang nangyaring ganito. Rex, nandito ka pala. Mauna na ako, marami pa kasi akong gagawin sa kusina. Mabilis siyang humakbang, pero bago pa siya nakalayo, nahuli ni Rexor ang kanyang braso. Gulat at takot at the same time ang sumilay sa kanya. Natatakot si Misha na baka tutuhanin ni Hendrix yung sinabi nito last time. Can we talk? Mahinang sabi nito. Pilit niyang hinila ang kamay niya, ngunit ang lakas nito at hindi siya makawala. Please, nagmamakaawa ang tinig nito. Rex, ayoko na kasing mag-away kayo ng kuya mo eh. Ayos na sa akin na okay na kayo, na hindi kayo gaya nung nakaraan na nagbubugbugan. Kaya please Rex, masaya na ako na magkaibigan tayo pero… You cared for me? Paos ang boses nito. Siyempre, dahil ate rin siya at ang ate ayaw masaktan ng mga kapatid nila. Oo, kasi kaibigan kita at kapatid na rin ang… That's not what I want to hear from you, Misha. Alam mo ba, noon pa man gusto na kita. Gulat na gulat si Misha. Natigagal ito sa kinatatayuan. Kahit ang sumagot, hindi nito magawa dahil sa gulat. Ngumiti si Rex. Nung nalaman ko na ikaw ang scholar ni kuya, nakipag-break ako kay Sheila. Dahil noon pa man Misha, noon pa man gusto na kita. Nag-iwas siya ng tingin. Ang gwapo ni Rex pero kasi hindi niya ito mahal. Nasa 45 na si Hendrix at si Rex nasa 35 pa lang. Please, just give me a chance. Kahit isang chance lang para patunayan na totoo ang mga sinasabi ko. I'm sorry Rex, kasi gusto ko makatapos sa pag-aaral. Hindi ko kasi priority ang lalaki. Gusto ko makapagtapos para sa pamilya ko at ayokong mag-away ulit kayo ng… Wala akong pakialam kay kuya. Ako na lang magpapaaral sa'yo Misha. Huwag na si kuya. Gusto kita at seryoso ko dun. Sige, marami pa kasi akong… Misha please. Pero mula sa likuran niya, niyakap siya nito. Rex, tama na. Bitiwan mo ko. Ngunit sa isang iglap lamang, may humugot kay Rexor at tumilapon ito sa center table sa sala. Ang layo ng niliparan nito. Takot na takot si Misha nang malingunan kung sino ang may gawa nun. Si Hendrix at para itong leon na handang lapain ng kaaway. Palapit na ito kay Rex nang takbuhin niya ang binata at niyakap ng mahigpit. Kahit natatakot, nagawa pa rin niya iyon para hindi ito makalapit kay Rex. Tama na, huwag mo nang saktan si Rex please. Humahagulgol na sigaw ni Misha habang yakap ang galit na si Hendrix. Malakas ang bawat suntok na pinapakawalan ni Hendrix. Muling tumalapon si Rexor. Nang makita nito ang solidong kahoy na muebles na nasa ibabaw ng mesa, maagap yung kinuha ni Rexor. Kasabay ng malakas na pagpalo sa kuya nito. Ngunit nakaiwas ito. Mabilis ang galaw ng bawat isa. Patuloy naman sa pagsigaw si Misha. Humingi na rin ito ng tulong ngunit walang lumalapit para umawat. Mugto na ang mata niya at namamaus na rin siya. Hindi niya ito pinangarap. Hindi ito pangarap na kagaya niya. Ni minsan wala siyang plano na mag-away ang magkapatid dahil sa lintik na kagaya niya. Umiiyak na maging si Manang. Si Kuya Ben, hindi ito makalapit. Wala nang ibang paraan. Isa lang ang naisip niya. Siguradong titigil ang mga ito. Mga professional naman sila. Pero bakit sila ganito? Siya nga itong hindi nakapag-college. Pero alam niyang tama sa mali. Pero itong dalawa, parang mga batang kulang sa aruga. Sa bagay, wala na nga rin palang mga magulang ang mga ito. Ano ba? Titigil ba kayo? O lalaslasin ko na lang ang sarili ko para matapos na to? Nanginginig ang kamay ni Misha. Hawak ang kitchen knife. Alam niyang matalim yun dahil panghiwa yun ng karne. Misha, iha, anong ginagawa mo? Sigaw ni Manang nang malingunan siya nito habang umiiyak. Tinutok niya sa pulso ang hawak na patalim. Biglang tumigil ang mga ito. Sweetie. Lumingon ang dalawa. Hilam ng dugo ang mukha ni Rexor. Ito pa rin ang napuruhan ng husto. Wala talaga itong panama sa kuya nito, pero matigas pa rin ang ulo. Awang-awa na siya na nabubwisit. Misha, don't do that, sabi ni Rexor. Hahakbang palapit si Hendrix nang idiin niya ang patalim. Titigil lang siguro kayo kapag patay na ako.
Una pa lang wala naman akong balak na pag-awayin kayo. Wala naman akong balak na guluhin kayo. Ang gusto ko lang, makapag-aral at makapagtapos para sa mga magulang ko. Yun lang ang gusto ko. Pero bakit ganito? Bakit ang gulo-gulo? Patuloy sa pag-agos ang luha sa pisngi niya. Kanina pa siya umiiyak. Naniningkit na nga ang mga mata niya. I'm sorry. Please, ibigay mo sa akin ng patalim. Misha, listen, hindi na. I'm sorry, please. Ibigay mo ang patalim sa akin. Kasalanan mo to, Hendrix. Tumigil na kayo, pwede ba? Pinahid niya ang mga luha, pero patuloy pa rin iyon sa pag-agos. Please, sweetheart, hindi na. I'm sorry. Nanginginig ang mga kamay ni Misha. Ngayon lang ito nangyari sa kanya. Nangihina siya. Hirap na hirap din ang kanyang kalooban. Ni minsan sa buhay niya, wala siyang ibang inisip kundi ang kanyang pamilya. Tapos ngayon, narito siya sa sitwasyong to. Ngayon mukhang nagsisisi na talaga ang dalaga kung bakit pa siya lumuwas dito. Ngayon, gusto na talaga niyang umuwi na lamang. Ayaw niya na dito. Ayaw niya na sa magulo at laging nag-aaway. Nahulog ang hawak na patalim ng dalaga. Sa isang segundo, nakalapit agad si Hendrix. Sinaypa nito palayo ang kutsilyo at maagap siya nitong niyakap. Sobrang higpit nun. I'm sorry, please. Stop crying, please. Sunod-sunod na sabi nito sa gitna ng paghikbi niya. Okay, I'm done. Narinig niyang sabi ni Rex at iika-ika itong lumayo. Naupo ito sa sofa na nakatitig sa kanya. Kitang-kita ni Misha ang mukha nito. Nasasaktan ito. Ramdam na ramdam niya sa mga mata nito. Bukod sa pisikal na sakit, pati damdamin nito para ring nabugbog. Nakangiti si Rex na hindi napuputol ang titig sa kanya. Pilit niyang tinuyo ang mga luha. I'm sorry. Muling bulong ni Hendrix. Kumalas si Misha sa pagkakayakap nito at tahimik na tumalikod. Tinawag siya ni Manang Auring pero nakita niyang napatingin ito kay Hendrix kaya kaagad na tumigil. Mag-aalas 7 na nang humupa ang kaguluhan. Sabi ni Manang, umalis na raw si Rexor. Ngayon lang siya lumabas matapos ang lahat. Tinanong niya kung nasaan si Hendrix. Nasa library daw, kaya pinuntahan niya. Ngunit bago pa siya lumabas, nakaayos na ang kanyang mga gamit. Aalis na siya matapos niyang kausapin si Hendrix. Bahala na pero ayaw niya nang magpatuloy kung ganito kagulo. Dala ang first aid sa ikalawang pagkakataon. Tinungo nito ang second floor sa library ni Hendrix. Nag-aalangan pa sana siya pero aalis na rin naman siya bukas. Come in. Sa baritonong tinig na yon, muling tumambol ang kanyang puso. Naning minsan, hindi niya naranasan kay Rexor. Kaya alam niya talaga kung sino ang gusto niya. Pero dahil sa gulo, hinding-hindi siya aamin. Para walang gulo, ililihim niyang damdamin hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Pagpasok niya, kadiliman ng silidang bumulaga sa kanya. Tanging lampshade na naroon sa side table ang nagpapailaw sa kabuuan ng kwarto. Naglalaban ang amoy ng silid at tabang ng alak. Nakaupo si Hendrix sa couch, hawak ang bote ng alak. Malaking bote na mamahaling alak. Pagod itong nakahandusay doon at naka-unbuttoned ang long sleeve polo. Ngayon lang niya nakita ang perfect abs nito. Pero kahit kinakabahan, lumapit siya dito matapos buksan ng ilaw. Ang miserableng Hendrix ang kanyang nakikita. May mga pasadin pala ito. Umupo siya sa tabi nito at sinimulang gamutin ang sugat sa bandang labi ng binata. Bumuntong hininga si Hendrix nang dumampi ang cotton sa sugat nito. I didn't mean to hurt your feelings. Ayoko lang na may humahawak sa'yo. I'm sorry kung nawala ako sa sarili. Ouch! Ngunit bigla itong sumigaw nang lagyan niya ng alcohol ang cotton at idikit sa sugat nito. Kahit dito man lang, sa paraang ito makaganti siya dito. Sorry, inis niyang sabi. Bigla nitong pinigil ang kamay niya. Hinawakan nito yon. Galit ka pa rin? Nag-iwas siya ng tingin, ngunit ibinalik ni Hendrix ang mukha niya sa harap nito. You're mad at me? Bumuntong hininga siya at kahit ang tindi ng kabog ng puso niya, sinampal niya talaga ito. Sinong hindi? Gago ka talaga. Kapatid mo yon. Paano kung napatay mo? Kakainin mo? Paano kung may masamang nangyari doon? Anong gagawin mo? Tumaas baba ang panga niya sa galit. Natunganga ito. You cared for him? Pero sa akin, gago. Paanong hindi? Binugbog mo. Sira ulo ka talaga. Ngayon lang naging ganito si Misha. Ayos lang dahil bukas, lalayasan na rin naman niya ito. Ouch!
Muli niyang idiniin yung koto na may alkohol sa sugat nito gamit ang kanang kamay. O ayan, nang mahimasmasan ka. Ngunit bigla nitong inagaw ang kanang kamay niya. 2 kamay na ang hawak nito at sa isang iglap lang, sinakop ni Hendrix ang maingay nitong labi. Hendrix, you're so cute, sweetheart. Titigil lang ako magselos at maniniwala kung hindi mo siya gusto. Kung sasabihin mo sa akin ngayon na mahal mo ako. Please, gusto kong marinig sa'yo, babe. Kumunot ang noo ni Misha. Abat sweetheart at babe, ang tindi. Kapag sinabi kong I love you, hindi ka na mag-aaral. Dugtong pa nito, tatayo na sana siya nang mahuli siya nito at bumalandra si Misha sa mismong kandungan ni Hendrix. Nakatulog na si Hendrix na nakayakap kay Misha. Marahang tumayo ang dalaga mula sa pagkakayakap nito. Malaki naman ang upuan, kaya kasya silang dalawa. Nakatagilid itong nakaharap sa kanya habang yakap siya nito. Kumuha na rin siya ng kumot sa silid ni Hendrix, tsaka niya ito binalikan sa library at tsaka kinumutan. Ilang minutong nagtagal si Misha sa harapan nito. Tahimik lang na nakatitig sa gwapong mukha nito. Naluluha ang dalaga. Mahal niya si Hendrix, pero kung itong pagmamahal lang niyang sisira sa relasyon ng magkapatid, hindi talaga siya aamin. Ilang beses din siyang tinanong ni Hendrix kanina kung mahal niya ba ito. Gustong-gusto niyang umamin, pero si Rexor ang kanyang iniisip. Kung ganitong may masasaktan lang din naman, di bali na. Kaya niyang magparaya na lang para sa katahimikan ng lahat. Mananatiling mahal niya si Hendrix. Yun nga lang ay patago. May mga senyales na gusto siya nitong angkinin, pero kahit lasing si Hendrix na kaya nitong magkontrol at hindi rin naman siya papayag. Hindi siya kagaya ng ibang babae. Salamat na lang talaga sa mama niya na lagi siyang pinapaalalahanan na mali ang ganun. Mag-aalauna nang makabalik ng silid nito si Misha. Naluha siya nang makita ang mga nakahandang gamit sa gilid ng kama niya. Maaga pa siyang aalis bukas, yung hindi alam ng mga tao sa mansyon na aalis siya para wala nang kukontra. Di bali na, siguro maghahanap na lang siya ng paraan kung paano makapag-aaral. Lahat ng binili ni Hendrix para sa kanya. Lahat ng iyon, ibinalik niya sa paper bags at inayos sa gilid ng kama. Gumawa na rin siya ng sulat para iwanan sa mesa sa kusina bukas. Pinahid ni Misha ang mga luha at tahimik na humiga sa kama. Sana kung pwede lang, ibalik sa nakaraan ng lahat. Talagang ibabalik niya at hindi talaga siya luluwas ng Maynila. Nag-alarm ang dalaga. 4 a.m. iyon. Ito na ang huling gabi niya sa mansyon. Pati yung cellphone, iiwanan din niya para walang masabi si Hendrix. Lahat ng pagmamay-ari nito, dapat lang na ibalik niya. May 5,000 siya na ibinigay ni Manang. Yun ang gagamitin niyang pamasahe. Kung ano lang din ang dala niya papunta, yun lang din ang dadalhin niya pa uwi. Hindi na malaya ni Misha na nakatulog na pala ito. Sigurado sa sobrang pagod at stress, ganun ito kabilis na nakatulog. Wala nang pangarap ng dalaga. Hindi na matutupad ang nais nito sa buhay. Pero pasasaan ba at makakahanap din ito ng paraan para makapag-aral. Sayang nga lamang at maganda pa naman sanang mag-aral sa lungsod at hindi din mamomroblema ang mama nito sa gastusin. Pero kasi kung hindi ito gagawin ni Misha, baka may mangyari pang masama sa isa sa magkapatid at hindi iyon maaatim ng dalaga. Saktong 4 a.m., gising na si Misha. Nag-sweater ito't nag-jeans para hindi masyadong malamig. Dala ang traveling bag at isang backpack. Tahimik siyang lumabas mula sa backdoor. 2 biskwit at tubig ang dala niya. Hindi pa siya nag-agahan, baka sumakit naman ang tiyan niya. Kakainin lang niya iyon mamaya sa sasakyan. Misha, saan ka pupunta? Maaga pa. Ani Kuya Ben. Uuwi po muna kuya, babalik din naman ako sa susunod na araw. Sobrang aga naman. Tulog pa sila Sir at Manang Auring na to. Para makaabot ako ng unang trip ng bus kuya. Pagsisinungaling niya. Kuya, may tricycle na, buksan mo na. Anya nang makarinig ng ugong ng sasakyan sa labas. Nataranta din ito kaya nagdiwang ang kanyang puso. Pagbukas ng pinto sa maliit na gate, kumaripas na siya palabas at tama nga ang hinala niya. Tricycle iyon at walang laman. Ingat ka ha. Tumango siya. Tinulungan pa siya nitong ipasok ang dala niya sa sasakyan. Tumulo na naman ang luha niya pero maagap niya iyong pinawi. Hindi siya pwedeng umiyak. Desisyon niya ito kaya dapat niyang panindigan. Sa buong biyahe,
Pagkain tulog lang ang ginawa ni Misha. Tanghali na nang marating ng sasakyan niyang bus ang bukana ng Santa Barbara. Na-miss niyang sariwang hangin ng bayan. Ang paligid ng mga puno't halaman, mga palayan, taniman ng mais at gulayan. Kahit nalulungkot siya, kahit saglit, napawi naman dahil sa mga tanawing hindi niya nasilayan ng ilang linggo. Mag-iisang buwan na din yata siya sa Maynila, pero parang isang taon siyang nawala. Pagbaba ni Misha ng terminal, dumaan muna ito sa tindahan para bumili ng pasalubong at ulam, tsaka ito sumakay ng tricycle pauwi sa kanilang baryo. Hindi pa nga alam ni Misha kung anong idadahilan niya. Siguro'y sasabihin na lang niya kung anong totoong nangyari para siguradong hindi magagalit ang kanyang pamilya. Salamat ho. Pagbaba ng sasakyan, pumikit siya saglit. Narito na siya, nakauwi siya ng maayos. Pagdilat niya ng mga mata, ay tsaka lamang humakbang ang dalaga patungo sa daan pauwi sa kanila. Kinakabahan at medyo natatakot pa siya na baka magalit ang kanyang mama at papa. Ate! Mama! Nandito si Ate Misha! Ate! Malayo pa lang si Misha, rinig na niya ang sigaw ng dalawa niyang mga kapatid. Ate, umuwi ka! Napangiti siya nang makalapit ang kambal ng kapatid niya. Si Tonton at Ronron na graduating na rin sa elementary. Ate, namiss ka namin ni Ronron. Ay sus, totoo ba? Baka hindi. Oo ate, namiss ka talaga namin. Busangot na sabi ni Tonton. Misha anak, umuwi ka. Naibaba niya bigla ang mga dala nang makita ang kanyang mama. Kinuha naman iyon ng mga kapatid niya at dinala sa bahay. Samantalang siya, sunod-sunod na tumulo ang mga luha. Ang sabi niya hindi siya iiyak, pero nang makita niya ang kanyang ina, hindi pala niya kaya. Mama, hagulgol ang kasunod nun. Mahigpit ang sumalubong na yakap sa kanya. Maging ang papa niya, napayakap na rin. Walang ibang maririnig kundi malakas na pag-iyak niya. Ibinuhos niya ang lahat ng iyak na yon dahil alam ni Misha na ang kanyang mga magulang ang tanging kakampi sa lahat ng oras. Shh, ayos lang. Wika ng kanyang papa. Umiyak ka lang. Iiyak mo na ang lahat anak. Ilang sandaling nasa ganun silang ayos. Tumigil lamang si Misha nang maramdaman na gumaan na ang kanyang pakiramdam. Inakay siya ng kanyang mama paupo sa kubo na nasa puno ng santol sa tapat ng kanilang bahay. Naghintay lang ang dalawa na magsalita siya. Hinagod ng papa niya ang likuran niya habang itinatali naman ng mama niya ang buhok niya. Halata ang pagod sa mukha ng kanyang ama't ina. Madungis ang mga kamay dahil mukhang mula pa sa likod bahay. Banaag ni Misha ang hirap sa buhay ng mga ito. Kaya gusto sana niyang makapag-aral ngunit hindi rin natuloy. Humihikbi si Misha habang isinasalaysay lahat mula sa umpisa hanggang sa nangyari kahapon. Yun nga lang, hindi niya sinabi ang tungkol sa pagitan nila ni Hendrix. Yan na nga bang sinasabi ko sa iyo, Sol? Kaya ayoko talagang pumayag na papuntahin ng Maynila tong anak natin eh. Kulang na lang, managa ang papa niya. Hinawakan nito ang balisong na nakapatong sa upuan sa kubo. Huminahon ka nga Frank, hindi ka ba nakakaintindi? Anong hindi ko naiintindihan doon? Magpapatayan sila para sa anak mo? Paano kung hinati nila ang anak natin? Ay sira ulo, gusto mong hatiin na nila? Kaya nga umuwi na dito, di ba? Pwede ba Frank, manahimik ka na lang dyan? Wala ka talagang alam. Palibhasa itinanan mo lang ako ng walang sabi. Imbis na maiyak si Misha, natawa na lang siya sa dalawa. Hayaan mo na nga yung papa mo anak, tara sa loob at doon tayo mag-usap. Pero yung papa niya, panay karate gamit yung balisong, nagsasayaw sa hangin na para bang may kalabang tinatapyas. Kapag nakita ko sila, talagang ako ang hahati sa mga yan. Huwag lang silang magkamali. Napailing ang kanyang mama. Natawa na lang din siya kahit mabigat ang kanyang puso. Wala daw ang lola niya dahil nasa Ibayo, namasyal sa ibang anak, kaya pala wala siyang nakitang lola. Masaya na si Misha na nakauwi siya. Sabay-sabay silang kumain ng pananghalian at sinigang na baboy at piniritong isda ang ulam. Paborito kasi yun ng mga kapatid niya. At kung minsan lang din makatikim ng karne dahil kalimitan, gulay ang kanilang ulam. Naunang natapos ang kanyang papa at kapag ganon, lalabas ito at nagtatabako sa kubo. Masaya ang usapan nila ng mama niya nang humahangos na pumasok ng kusina si Ronron. Tagatak ang pawis nito at hindi maihi. Bakit?
Anong nangyari at hingal na hingal ka anak? Tumayo ang kanyang mama. Mama ate, yung tao sa labas na si Gwapo, gustong hatiin ni Papa sa gitna. Nanlaki ang mga mata niya. Ano? Sige na ate, ikaw ang hinahanap niya pero hinabol ni Papa ng sundang. Sir please, listen to me first. Magpapaliwanag po ako. Huwag mo kong ingli-inglisin dyan. Wala akong pakialam kung Casanova ka pa. Basta sinaktan mo ang anak ko. Ngayon, ikaw ang hahatiin ko. Sir, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Patawad po. Walang sorry-sorry sa akin. Pinaiyak mo ang anak ko. Alam mo bang hindi ko yan nasasabihan ng masasakit na salita kahit minsan? Hindi ko yan binulyawan. Tapos ikaw, kayo ang mananakit sa damdamin ng anak ko? Oras na nahuli kita, hahatiin kita sa gitna. Diyos ko Frank, sira ulo ka talaga. Itigil mo nga yan. Ako nga hati sa'yo sa gitna. Napatingin si Hendrix sa unahan na hindi ito makaalis sa puno ng mangga. Dahil oras na naabutan ito ng papa ni Misha, talagang patay siya. May hawak itong sundang at patuloy silang naghahabulan paikot sa puno ng kahoy. Papa, wag po. Hindi, titigpasin ko talaga to ng magtanda. Sigaw pa ng papa ng dalaga. Patuloy nitong hinahabol si Hendrix na mukhang takot na rin. Sige, subukan mo. Ay Sol naman, bakit akong napalo dito? Akin na nga yan. Gago ka talaga. Singahal ng mama ni Misha nang mahuli nito ang kamay ng kanyang papa. Inagaw nito ang hawak na patalim. Ako talagang sinasaktan mo. Magkakampi tayo dito. Hindi makapagsalita si Misha. Nakatitig lamang ito kay Hendrix na hindi makaalis sa likod ng puno dahil nasa tapat nito ang papa ng dalaga at nakabantay. Ngumiti ang mama ni Misha. Nahihiyang humingi ng tawad. Pasensya na sir. Anong sir? Nanliligaw yan sa anak mo? Sir ang tawag mo? Anong pangalan niyan Misha anak? Tumingin ang papa nito sa kanya. Hendrix po. O Hendrix daw, yun ang itawag mo. Huwag mong tawaging sir yan. Pinaiyak niya ng panganay natin. Baka bugbugin ko pa yan eh. Ngunit kutos ang sagot ng kanyang mama. Manahimik ka na. Tara na't umuwi na tayo. Ang ingay-ingay mo. Daig mo pang inahing manok na naagawan ng itlog. Singhal ng mama ni Misha, tsaka niya hinila ang braso ng papa ng dalaga. Siya ba yung boyfriend mo ate? Oo ton, ang pogi ng magiging kuya natin no? Hoy kayong dalawa manahimik kayo. Walang boyfriend. Hindi, ayoko. Pero bigla ulit itong sumigaw nang pingutin ito ng kanyang mama. Tara na kambal, mauna na tayo sa bahay. Sabi pa nito. Tumingin ito sa kanya. Mag-usap kayo, tapos dalhin mo sa bahay. Lahat naman anak na dadaan sa usapan. Baka hindi lang talaga kayo nagkaintindihan. Sige na, para matapos na ang gulong ito anak. Mahinang sabi ng kanyang ina dahil baka magalit ulit ang kanyang papa. Nakalayo na ang pamilya niya habang si Misha nakatitig lang kay Hendrix na naroon pa rin sa likod ng puno. Habang nakasilip sa papa niya na umalis na. Hindi alam ng dalaga kung bakit ito narito. Gayong umalis na nga siya para matapos na lahat. Rex is in the hospital right now. Mahinang anito, sumikdo ang puso ni Misha. Bakit? Naaksidente siya. Nabanggang minamaneho niyang kotse. Tumulo ang luha niya at lumapit na rin si Hendrix. I'm sorry kung nagulo namin ang buhay mo. I'm sorry pero please Misha, wag mo namang gawin to. I want you. I love you. Please bumalik ka na sa akin. Hinawakan nito ang kanyang palad. Hindi siya nakasagot na para siyang napipi. Hilingin mo na ang lahat. Huwag lang ang kalimutan ka. Ginawa ko ang lahat para lang makita ka. Kahit ang magpaaral na hindi ko naman kailanman gawain. Ginawa ko para lang makita ka sweetheart. Pero nang malaman ko mula kay Rexor na ang babae palang sinasabi nito noon sa akin ay ikaw, hindi ko alam na pareho kami ng gusto at ipaglalaban kita. Kaya kong gawin kahit ano. Makuha lang kita mula kay Rex. Hindi pwedeng mapunta ka sa kanya. Hindi ako papayag. Noon pa man, nagtatalo na kami. Bago ka pa dumating, nagkagulo na kami. Pero nagkaroon ako ng pag-asa nang mapansin ko ang mga tingin mo. Nabuhayin ako nang makita ko ng ilang beses na nakatingin ka sa akin. Naghabol ako dahil nakakita ko ng pag-asa na may gusto ka rin sa akin. Napakurap-kurap siya. Please, Misha. Gusto kong patunayan sa'yo na totoo lahat yun. Just give me a chance para ipakita yun. Naglalaban ang isip at puso niya. Mahal niya si Hendrix pero iniisip din niya si Rexor. Sumama ka sa akin. Pupuntahan natin si Rex please.
Tumulo ang luha ni Misha. Hindi niya alam kung ano ang dahilan. I love you too, but how about Rex? Gulat na gulat si Hendrix. Natuod ito sa kinatatayuan niya. You do? Nauutal na anito. Tumango siya ng marahan at nagkaroon ito ng senyales para sakupin ang kanyang labi. Hindi siya umatras, hindi siya umiwas. Pumikit si Misha, tanda na tinatanggap nito ang halik na yon. I love you, sweetheart. Saglit itong bumulong, tapos muling siniil muli ang kanyang labi. Hinawi ni Hendrix ang luha sa mata niya, tsaka siya niyakap ng binata. Ang sabi nito, nakita lang daw siya ni Hendrix nang minsang magbakasyon sila sa Santa Barbara, bago nawala ang mami nito. At sa oras na yon, nagtanong-tanong na ito kung sino siya. High school pala siya noon na naglalakad sa tabing kalsada, nang madaanan siya ng kotse ng mga Casanova. Yun din ang oras na inakyat niya ang puno ng duhat. Makita lang ang lalaking pababa ng sasakyan at papasok sa rest house ng mga ito. Alam kong alam niya ang totoo. Sadyang umasa lang siya na mababago pa ang lahat. Don't worry, I'll talk to him, sweetheart. Kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya. But for now, gusto kong kausapin ng magulang mo. Sana'y mapapayag ko sila sa gusto kong mangyari. Magpapakasal ka naman sa akin, di ba? Nagulantang si Misha. Agad-agad ba? Pero, kesa naman pumapasok ka sa school, tapos may nanliligaw sa'yo doon. At least, alam nila na asawa na kita at ayokong makawala ka pa sa akin. Hindi na siya nakasagot. Hindi niya alam kung ano bang dapat na isagot niya. Kasal? Abay teka. Teka naman, bakit ang bilis naman anak? Tumingin ang papa niya sa kanya. Ginalaw ka ba na tong kumag na to, ha? No, sir. Hindi po ganun. Wala pong… Papa, wala po. Nahiya tuloy siya. Talaga nga naman, Frank. Huwag mong itulad sa'yo ang mga yan. Na bago mo ko pinakasalan manganganak na ako. Nauna ang asal kaysa kasal. Napatingin sa kanya si Hendrix. Hindi yata na gets. Wala yon. Anya dito. Kung ganun, paano ang pag-aaral ng… Sinabi ni Hendrix ang lahat kung ano ang plano at kung paano ang sitwasyon. Magpapakasal siya kay Hendrix. Bago ang pasukan, mag-aaral siya habang may asawa. At si Hendrix na rin daw ang bahala sa lahat. Ang sabi nito, tutulungan daw nito ang kanyang mga magulang na magkaroon ng negosyo. Pinapili nga ang mga ito kung ano ang gusto at ang binata na ang bahala. Kinaumagahan, bumalik din sila agad sa Maynila. Sumama na si Misha dahil nais niyang makita si Rexor. Dok, makakalakad pa ba ang kapatid ko? For now, kailangan pa nating obserbahan ang tuhod niya. May mga test kaming isinagawa. Kapag naging clear lahat, may chance pang makalakad siya. Natameme si Misha. Tiningnan niya si Rexor sa ICU. Gising na ito at nakatitig sa kanya. Pumayag naman ng doktor na pumasok ang dalaga. Isahan lang kasing bisita ang pwede. Saglit niyang iniwan si Hendrix sa labas habang kausap nito ang doktor. Suot ang hospital gown. Lumapit si Misha kay Rexor. Nakayuko ito at nakaupo sa hospital bed. Rex, I know this is my fault all along, Misha. I deserve it. Kasi masama akong kapatid. Sana namatay na lang ako. Hindi yung buhay nga. Hindi naman makalakad. Anong kwenta ko? Shh! Don't say that. Makakalakad ka pa. Yun ang sabi ng doktor. Naniwala naman kayo? Nagsisinungaling siya. Alam kong hindi na. Masaya nga pala ako kasi okay na kayo. Sorry kung pinilit kita. Pero ngayon, wala nang Rexor na mamimilit sa'yo. Lumpo na to eh. Gusto niya itong yakapin pero ayaw naman niyang maawa lang ito sa sarili. I want to die, Misha. Ayoko ng ganito. Paano na ako? Nandito ko. Pati ang kuya mo, Rex. Hindi ka niya pababayaan. Oo, alam ko naman. Pero paano nang buhay ko kapag lumpo na ako? Gusto ko nang mamatay, Misha. Please sabihin mo sa doktor, injection na lang ako nang mawala na ako. Ayoko nang mabuhay. Don't say that, sir. Hanggat may buhay, may pag-asa. Huwag kang susuko. Bakla ka ba? Napalingon si Misha. May nurse na pumasok at napakagandang babae. Simple lang ito. Walang make-up gaya niya, pero attractive. Huwag kang ganyan. Yung iba gustong mabuhay. Ikaw gusto mong mamatay? How dare you para magdesisyon kung kailan ka mamamatay? Walang ibang magdedesisyon dyan kung hindi ang lumikha. Kaya hanggat humihinga ka, magtiwala ka. Kinuha nito ang dextrose ni Rexor at pinalitan iyon ng bago.
Ang gwapo-gwapo mo. Sayang ang lahi. Hindi na nakasagot si Rex dahil titig na titig ito sa babae. Ngumiti si Misha. Kung magre-request ng nurse na mag-aalaga kay Rex sa bahay, alam na niya kung sinong kukunin. At dahil hindi naman pwedeng umatin si Rexor sa kasal, sa mismong hospital ang venue ng kasal nila. Para lang maka-attend ang kapatid nito, piling bisita lang din ang mga magulang niya, ang lola't kambal niyang kapatid at si Manang Auring. Simpleng-simple lang yun. Sabi ni Misha okay na yun, pero si Hendrix ayaw ng ganun kasimple. Kapag gumaling na raw si Rex, magpapakasal ulit sila sa simbahan. Minadali lang din dahil talagang hindi pumapayag si Hendrix na mas matagal pa bago nito makuha ang dalaga. Lalo't maraming mga matang nakapaligid kay Misha. Nag-aalala din naman pala ito sa kapatid. Ayaw lang ipakita dahil hindi raw ito sanay. Malapit na ang pasukan. Sabi ni Hendrix, hindi mo na daw sila mag-aanak. Pero mukhang malabo dahil ginabi-gabi at inaraw-araw talaga siya ng kanyang asawa. Nagsuggest si Manang Auring na mag-pills daw muna siya pero ayaw ng asawa niya dahil masama raw yun sa kalusugan. Ito naman daw ang bahala pero alam niyang hindi talaga ito mapapakali hanggat hindi siya nabubuntis. Ayaw kasi talaga siyang papasukin sa school dahil kung ano raw ang meron ito, kanya na din daw lahat. Kaya ano pang silbi ng college? Siyempre, magiging nurse na siya, may pinangahawakan ding diploma. Pero ang hirap kumbinsihin ni Hendrix. Anong oras na malilate na ako? No, ayokong pumasok ka. But, please dito ka na lang, ako ang magtuturo sa'yo. Home study. Tumawa siya nang hilahin siya nito pabalik sa kama. Ayokong pumasok ka. Ayokong may tumitingin sa'yo. Ayokong may nagpapantasya sa'yo. Ayoko. Gusto ko ako lang. Kaya please, dito ka lang baby. Ako ang magtuturo sa'yo, promise. Wala na siyang nagawa pa, lalo na nang ikulong siya nito sa mga bisig. Akin ka lang habang buhay. I love you, baby. Bulong nito. Sasagot sana si Misha nang sakupin nito ang kanyang labi. Teka, mabaho. It's okay. Mahal ko lahat yan. Natawa na lang siya. Ang mga magulang niya, masaya na sa probinsya. May sariling tindahan ng feeds at babuyan. Si Ronron at Tonton, papasok na ngayon at high school na rin. Kahit hindi na siya makapagtapos ng kolehiyo, basta makatapos ang kambal ng mga kapatid niya. Si Rex, ayaw rin itong lumipat ng tirahan. Mananatili raw sa glass house nito sa Tagaytay. Nag-request na rin sila ng nurse para dito. Pero 3 o 1 linggo, naglalayasan na ang mga nurse dahil sa ugali daw nito. Ipinahanap na nga ni Misha ang nurse na nakita niya sa hospital noon. Baka yung babae lang ang makakapagpatino sa ugaling ni Rex. Sana makita na ng PI na kinuha ng asawa niya para makahinga na sila ng maluwag. Sweetheart, tili ni Misha. Isa na lang promise. Anito at muling sinakop ang kanyang labi. Masaya na si Misha dahil ang crush niya ang naging asawa na niya.